Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reasons of Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reasons of Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministries Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw pong muli ang ipinapaabot ng programang Reasons of Faith sa lahat po ng ating mga ginigiliw na taga-subaybay. Kami po ay nagagalak na makadalaw muli sa inyong mga tahanan sa pamamagitan po ng ating live program ngayong katapusan po sa buwan ng Mayo, May 31, 2020 sa ganap na alas 3 ng hapon. Ito po muli ang inyong lingkod at kaibigan si Brother Melvin Sarmiento. Kasama ko po ang aking unika iha bilang magsisilbing technical, si Princess Alia Sarmiento. Kaya po'y nag-aanyaya po kami na samahan kami sa buong mga oras ng ating talakayan na may kinalaman po sa mga katanungan ninyo mula sa banal na kasulatan. Yun po ang ipinaglilingkod ng programang Reasons of Faith. Sagutin na merong ebidensya mula sa salita ng Panginoon at hindi po tayo nakabatay sa haka-haka, emosyon o mga majority na gawain at paniniwala ng tao. Ang atin hong pinagbabatayan kung ano ang sinabi ng Panginoon. Yan po ang konsepto ng programang Reasons of Faith. So bago po tayo lubusang dumako sa pagsagot sa mga tanong, tayo po muna ay magtatagubilin sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat muli sa natatanging pagkakataon na kami po ay mabigyan ninyo ng pagkakataon na makapagsahimpapawid sa pamamagitan ng programang ito. Nawa o Diyos, samahan kami ng banal na Espiritu, ang pamamatnubay po ninyo ang siya naming higit na kinakailangan upang ang inyong salita lang ang mangibabaw at hindi ang mga haka-haka o palapalagay lamang ng tao. Tulungan kami at linisin sa lahat ng aming mga karumihan, kasalanan, upang ito'y hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, so tuloy na ho tayo dito po sa atin hong pagtalakay ng mga katanungan ng atin hong mga kaibigan at tayo po'y nagpapasalamat na walang sawa po kayong sumusubaybay sa ating programa at nagpo-forward ng inyong mga tanong. Yung mga tanong po ninyo pasensya po, hindi agad namin na ipaglilingkod sapagkat nga po may mga nauna kasing tanong. At kami po ay nagpapasalamat ng buong puso po sa inyo sapagkat nag-aabang po kayo na masagot po ang inyong tanong at yan po ay pinagpapasalamat naming mabuti sa atin hong Panginoong Diyos. So basta mag-forward lamang po kayo ng tanong at kung maaari po, doon po ninyo ilagay sa Reasons of Faith inbox para mas makita ko po kasi every time na matatapos ang programa tinitingnan ko po yung mga pumapasok po doon na tanong o anumang mga komento na nais po ninyong iparating. Ako po mismo ang tumitingin ho doon. Kaya nakikita ko po yon. Okay, so pag nandito po kasi minsan sa atin hong private message or maging sa ating comment section, hahanapin ko pa po yun isa-isa. At minsan yung iba po natatabunan. Kaya mas maganda kung maaari lang naman, doon po ninyo ilagay sa atin hong inbox ng Facebook account ng Reasons of Faith. Siyempre, ito pang ating announcement yung atin hong Reasons of Faith Media Ministry YouTube channel. Pakilagay sa screen, Ali. Ito po yung link na nasa taas. Yan po ang i-click nyo lamang. Makikita naman po ninyo ito sa Facebook page ng ating Reasons of Faith account. Ito po ang pinaka-logo Huwag ko kayong malito, no? May mga kapatid ho kasi tayo na pumupunta pa doon sa ibang page ng ROF. Bagamat yung mga luma na ho namin yun Yung iba nasa Saudi pa ako doon. Basta ito pa ang pinaka-logo at nandyan naman yung akin hong kumbaga profile picture. Kasi yung sa iba wala naman akong profile picture. So huwag ho doon. Ito ang pinaka-logo and then may profile pic ako sa akin hong Facebook account ng Reasons of Faith. Yun po ang inyong puntahan lamang para hindi po kayo maligaw. Sa ating YouTube channel, paki-subscribe lamang po at paki-click yung notification bell para every time na mag-upload po ang inyong lingkod ng bagong video, mano-notify po kayo. Okay?
So ngayon, diretso ho tayo dito. Magbabasa ho muna ako ng mga comment. Ito po ay gagawin natin. Sana maging regular na gagawin ko to. Bilang pasasalamat ko rin po sa atin ng mga kapatid na walang sawa talagang sumusuporta at sumusubaybay. Unahin natin ito, Ali. Galing kay Erica Estong Biascal Casantosan. Ang sabi niya, yes, sharing this to my loved ones. As young adult Seventh-day Adventist, I've learned a lot and will be learning more as God uses you. God bless you and to all viewers, followers of this program. Maraming salamat, Sister Erica, sa iyong patuloy na pagsuporta sa atin ng programa. Ano ho? At ito pa, Ali, babasahin natin galing kay Lorenzo Macarilao. Happy Sabat, mula nang marinig ko ang tungkol sa topic ng pagluluto ng araw ng Sabat, sinikap ko na wag na magluto. Biyernes pa lang ay niluto ko na ang kakainin sa araw ng Sabat. Salamat bro sa liwanag na pinarating mo sa amin. God bless. So praise the Lord sa mga kapatid na ito na sila mismo by their own decision, conviction by the Spirit of God, ginagawa po nila yung nakita nilang sa tingin na dapat gawin ayon sa Biblia. So mga positive yun. Ngunit magbabasa rin naman tayo ng ilan din. Kasi dito nga sa programa, patas. Ito naman, Ali, pakilagay, galing naman kay Helen Celebrea. Sabi dito, bakit halos naman na mga Seventh-day Adventist nagluluto din sa araw ng Sabat? Marami din ang hindi maliligtas. Yun yung akala ng atin kapatid na ito. Hindi ho pinag-uusapan ang kaligtasan sa pagluluto. May mga lugar kagaya dito sa Pilipinas, marami talaga nagluluto dito pag araw ng Sabat kasi nga ito yung nakasanayan. Pero sa ibang bahagi ng ating mundo, lalo na sa Amerika, mas lamang doon yung mga Adventist na hindi talaga nagluluto. So sinusunod po nila yung admonition ng Bible at ng Spirit of Prophecy. So hindi po nangangahulugan na nagluluto, wala ng kaligtasan. Hindi po pinag-uusapan ng kaligtasan dito. Pero ito'y napakagandang admonition or payo ng Bible at sinundan ni Ellen White dahil may purpose po yon. Pakibalikan nyo po, Sister Helen Celebrea, yung mga video na nauna, especially noong May 24, yung video nandyan lang po sa Facebook account at kayo rin po, tingnan niyo yung mga materials doon. Kayo magbasa po, kayo makinig at doon kayo kumuha ng inyong magiging conclusion kapag ipinanalangin nyo yung inyong narinig at nabasa. Yun po ang aking paanyaya dyan. At galing naman kay Joy Polong, sabi rito, nakalagay Aliyah, ay kaya pala nagtaka ako na bakit walang notification akong nare-receive. Nag-click naman ako sa bell, mag-like at mag-share na lang uli. Ito po yung nasabi natin kahapon dahil may natuwa sa ating programa, yung iba nating mga followers talaga nawala. Yung iba nga hindi makapasok Sinasabi nila sabi nila sa akin, blinak mo na ba ako, Brother Melvin, kasi picture mo lang nakita, ayaw talaga kaming makapasok. So, pasensya na, gagawa pa rin tayo ng paraan para makafollow pa rin po kayo, no? Ito pa ang sabi ni Joy. Nais ko na rin i-express na ang ibig sabihin lang ay may malayong marating ang ministry mo kasi katulad sa kahoy na may bunga ay binabato kaya ganun din ang ministry mo, Brother Melvin. Nawa mas malalim pa ang karunungan na sa katotohanan na ipagkaloob sa iyo. Praise the Lord, amen. Ang kapurihan lamang ay sa Panginoon. Ano? Ang sabi pa niya rito, Ali, Bro Melvin, hindi magtagumpay ang sino man na manira o manggulo sa iyo kasi hindi ikaw ang ginawa niya ng kasamaan, but the great powerful God. Yun nga po ang sinasabi natin. Maraming salamat, no? Totoo po yun. Pag gagawa ninyo ng kalokohan ng programa, hindi po ako ang niloloko ninyo, kundi ang ating Panginoon. Dahil programa ito na nagdadala ng liwanag ng katotohanan ng Diyos. Okay? Galing naman kay Brother Arguelles Vernon from Australia. May mga pasaway lang talaga, Brother Melvin. Salamat sa observation, Brother Vernon. Isa po ito sa mga top fan, number 1. Marami ko silang number 1. So sabay-sabay ko silang nagna-number 1 sa page ng ROF, no? Galing naman kay Donovan Amador. Hataw bro, sa likod lang kami. Tama yan. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon dahil meron tayong mga kapatid na bagaman hindi ko sila kilala personal, talaga namang sila ay nakasuporta. Ito po ay comment kahapon nung ginawa natin yung paglilinaw, no? And then galing kay Cristina de Asis. Thanks bro, Melvin, for the comprehensive explanations. May God continue to bless all your endeavors. So praise the Lord, Sister Cristina, no? At salamat sa Diyos at kayo po'y naliwanagan din. Ito naman ay galing kay
O ito naman galing kay Pastor Victoriano Portez from Tacloban, always praying anyway for your ministry. Thank you Pastor and God bless you more. Ganon din sa iyong mga bahay si Glendine. Belated happy birthday. Okay? So, yun po. Ngayon, ito may mga nag-request naman ng bati. Galing kay Brother Nanding Fernando. Bro, batiin mo si Edith Correa. So, nabati ko na po. So, yung iba hong gusto magpabati, pwede naman. Ay, mas maganda kayo mismo ang magsabi para yung... Kasi minsan pag nabati ko yung iba at yung isa hindi, baka magtampo. So, pwede naman ho kayo magpabati. Basta i-forward ninyo, babatiin ko talaga yan. Ang sabi naman dito ni Ray Rufo, ito na yung pagsisimula ng mga tanong. Alin, nalagay na. Sabi dito ganito, bro, bawal bang mag-travel sa araw ng Sabat papunta sa ibang church dahil bawal magpalabas ng pera sa araw ng Sabat? Hindi po bawal. Yan nga po ang sinasabi natin, yung iba kasi extremist. Yung masyadong niliteral ang lahat ng bagay. Natural, pag mag-travel ka, papunta sa isang church, kahit sabihin 1 kilometro o 4 na kilometro yan, merong minimum. Pag hindi ka nagbayad, yun ang kasalanan. So, hindi ka nagnenegosyo sa araw ng Sabat. Walang kinalaman sa tinatawag na pagnenegosyo mo yan. Hindi ka bumibili o nagbibili. Yan ay bahagi ho talaga ng ating ginagawang paglalakbay. Naturalmente, pagka sumakay ka ng jeep, mamamasahe ka, natural lang yon. Hindi ho masama yon. Walang masama ho doon, ginagamitan natin ang sound judgment. So maraming salamat Brother Ray Rufo sa magandang tanong ninyo. Anyway, may mga iba pang tanong dyan, lalo na sa paliligo. At may tanong pa si, nalala ko na basa ko kagabi, Engineer Joey Pangilinan, no? Sasagutin ko yon kasi may mga magaganda siyang punto doon, lalo na sa usapin ng paliligo sa Sabat. Pero nasagot ko yung pahapyaw yon, pero gagawin ko yun na merong materials. Kailang nakapila kasi yon kay Brother Joey. May nauna kasi sa'yo. Next time ko sasagutin yon. Pero may isang tanong doon na gusto kong diretsuhin agad ng sagot. Paano yung mga hospital natin? Meaning yung Seventh-day Adventist. Siyempre, pag araw ng Sabat, sarado talaga yung mga kusina dyan, mga nagtitinda ng pagkain. Paano yung mga may sakit doon? Yun po'y pinagsisilbihan, basta't may sakit. Yun yung sinasabi ni Engineer Joey na act of mercy. Sa act of mercy, importante yon. Halimbawa, ito, ulitin ko, nabanggit ko na ito nung nakaraan, no? Halimbawa, sa ating iglesia, no? Sabihin natin, araw ng Sabat, nakainin nyo yung mga dapat kainin, and then may dumating na tao na bisita at kailangan pakainin talaga, wala na kayong pagkain, wala na rin kayong iluluto, walang problema kung bumili ka ng pagkain para doon. Act of mercy, yun Basta yun ang sinasabi ni Kristo, habag ang ibig ko, hindi hain. Parang yung nangyari nga kay David, nung nagutom siya, yung kinain niya, yung tinapay doon sa sanctuaryo na ang pwede lang dapat kumain ay yung pari, pero nagutom sila David. So, yun ay act of mercy. Yun ang prinsipyo ng act of mercy. Habag ang ibig ko, hindi hain. Pero again, hindi issue doon yung pagluluto, out of context yun. Kung isingit doon yung pagluluto, hindi yun ang usapin. Ngayon, may mga iba kasi na mga kapatid, laging sabi nila ay hindi, yung panahon ni Ellen White mahirap. Sa context niya, huwag magluto. Sa panahon ng wilderness, huwag. Sa panahon ni Ellen White, hindi rin pwede. Kasi yung iniisip kasi lagi nila, yung tipong walang one-click na kalan, mahirap dun sa panahon ni Ellen White. Kaya nga ang sabi natin, paanyaya, magbigay po kayo ng sipi sa Bible at sa Spirit of Prophecy regarding sa issue na yon. At ipakita ninyo na sinabi nga ni Ellen White, na sa panahon namin okay lang na hindi magluto, pero sa mga susunod na panahon, kapag malalaki na ang technology, pag matindi na ang larangan ng teknolohiya, pwede na kayo magluto. Wala ko tayo makikita ako kasing ganun Kaya ang punto natin dito, pag tuwing nagsasalita po tayo, magpakita po tayo ng pruweba mula sa Bible at sa Spirit of Prophecy. Kasi pag hindi po tayo nagpakita ng pruweba, puro kwento lang yan Kumbaga sa salitang kalye, laway-laway lang yan. Tayo supposedly dapat nagpapakita tayo ng ebidensya kasi itong programa Reasons of Faith. So therefore, ang faith natin hindi dapat suntok sa buwan, hindi suntok sa hangin. Puro salita lang na context yun nila ni Ellen White, pero wala tayong maipakita na ganun nga. Bigyan ko kayo kasi pag sinabing you should consider time and place, part po yan ng hermeneutics. Yan po yung tinuturo nga natin, yung exegesis. I-exegete mo kasamang historical background kung ano yung sinasabi sa context. Example, ganito. I-quote ko na lang ito. Sabi dun sa binasa natin sa Biblia, huwag kang magpapaningas ng apoy sa araw ng Sabat. Okay? Ngayon,
Nung si Ellen White, binasa niya yon at tiningnan niya rin yung time and place kung bawal ba magpaningas ng apoy. Yun pala, pagdating doon sa lugar ng Kanaan, kasi yung context, yung time and place, nasa wilderness. Pagdating sa lugar ng Kanaan, nakasulat yun sa Prophets and Kings, malamig yung lugar ng Kanaan. Malamig yung klima. So doon, hindi na applicable doon na huwag magpaningas ng apoy sa araw ng Sabat kasi nga malamig. So meaning to say, doon sa Kanaan, pwede na. Yun yung sinasabi natin, kapag merong at kinukonsider si Ellen White, idudugtong niya yun eh. Idudugtong niya yun na pwede na. Pero sa usapin po kasi ng pagluluto, wala na siyang idinugtong. Lahat ng pinakita ko sa inyong materials, balikan niyo po yon. May mga taon yon, may petsa yun kung kailan sinabi. At tandaan ninyo, doon sa ating lecture nung May 24, wala pang Seventh-day Adventist Church. Hindi pa Seventh-day Adventist sa Ellen White, may one click na nakalan. So wag nating sabihin na mahirap noon ang pagluluto sa panahon ni Ellen White. Puntahan nyo yung video na present ko, pinakita ko doon, yung invention ng mga gas stoves, mga electric oven, wala pang Seventh-day Adventist, wala pa si Ellen White, existido na yon. So wag nating isipin na nung panahon ni Ellen White, Stone Age. Kaya yung mga nagsasabing time and place i-consider, pakita nyo po kung ano yung kinonsider ni Ellen White para masuportahan yung paniniwala nyo na pwedeng magluto ngayon. Yung iba naman, ang iniisip ay ganito. Baka dahil naubos yung oras sa pagluluto, wala nang panahon pumunta sa Sabbath school. Yun nga ang sabi ko. Atin yun ay presumption yun eh. Wala tayong maipakitang evidence. Kaysa sa atin, pag nagsabi tayo, hindi yung atin yung standard. Hindi ang standard ni Brother Melvin ang pakikinggan mo. Hindi yung standard ni Juan de la Cruz o kung sino pa man. Ang standard natin, Bible and Spirit of Prophecy. Of course, number one, Bible. At doon lang nag-base si Ellen White ng issue tungkol sa bagay na yon. And then, yun ang sinasabi ko, wala tayong makita na sinasabi ni Ellen White, pagdating ng panahon, pag maayos ang technology, pwede na kayo magluto. Wala hong ganun eh. Bakit naman sasabihin ni Ellen White na yung mga nagluluto ng araw ng Sabat, nilalabag nila ang kabanalan ng Sabat? Bakit niya sasabihin yun? Pinakita sa kanya ng Diyos eh. Kaya sabi nga na Ellen White, God meant what He said. Seryoso ang Diyos sa kanyang sinabi. Pero yung sinabi na yun ng Diyos, ng kabawalan ng pagluluto, para yun sa ating benefit. Kasi nga makafocus tayo sa Diyos. Hindi ang pinagfofocusan natin yung ating appetite. Kaya yun yung purpose. So, yung principle ng mga kapatid, mga kaibigan, timeless. Ang principle yun, pang walang hanggan, principle yun eh. Di ba? So gamitin din natin minsan yung God-given wisdom. Meron tinatawag na sound judgment base doon sa ating pamantayan, which is the Bible and the Spirit of Prophecy. So yun po. So ang akin paanyaya, ang pinipresent natin liwanag. Never kaming humahatol. Kung may nagluluto tayong kapatid, di namin hinatulan yan. Maaring wala pa sa kanila yung liwanag. Hindi pa sila convicted. Yun yung ibig nating sabihin. Okay? So, karagdagang paglilinaw yun kasi binabasa ko yung mga messages doon, hindi ko na pinormalize dito kasi kumbaga para mas mabilis ang sagot, masagot natin at ma-accommodate itong ibang nandito rin po. Okay? So yun ang sagot natin. Sunod na tanong tayo, Aliyah. Galing kay Mary Angel Villa. Bro Melvin, musta po? Muli, naguluhan po kasi ako kaya gusto ko muli itanong sa inyo, kailan ho ba bababa ang Espiritu Santo nung tayo'y sumasampalataya o pagkatapos mabautismuhan? Isa pa po, kung hindi ka ba nabautismuhan, di ka na ba maliligtas? Di po ba situational ito? Kasi kasama niya sa krus, di naman nabautismuhan, di po ba? Salamat po, wait ko po. Okay, maraming salamat. Mary Angel Villa sa iyong magandang tanong. So, ang tanong niya ay patungkol doon sa kailan ba bababa ang Espiritu sa panahon ba nang ikaw ay mabautismuhan o pagkatapos mabautismuhan. Basahin natin yung sinabi ng apostol na si Pedro sa Gawa, Kapitulo 2, talatan 38. Sabi diyan, Aliyah, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So ito po yung sinasabi ng mga alagad na inutusan ng Panginoong Hesukristo. Nagsermon po sila rito, ito'y panahon ng Pentecostes. Bumaba sa kanila yung kapangyarihan ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng dilang apoy. Napuspos sila.
Meron tinatawag na gift of tongues, yung kanilang natanggap. At sa pangangaral nila, ang sabi nga rito, nung narinig ni Pedro at ng ibang mga alagad na yung mga tao ay nasaktan yung puso dahil yung pinapatay pala nila, yung Mesaya na galing sa Diyos, ang ating Panginoong Kristo. So nagtanong sila, anong gagawin namin para maligtas? At ito na nga ang sagot ni Pedro, mangagbautismo kayo. Una, magsisi. Pag sinabing magsisi, kumbaga ang direction mo dati ay pag ganyan, pag nagsisi, 180 degrees. Tatalikuran mo yung dati mong direksyon. Hindi yung nagsisi ka pero doon ka pa rin ang direksyon mo tuloy-tuloy. So, pag nagsisi sa Grego, metanoeo, 180 degrees turn. Hindi na doon, balik ka na doon sa buhay na daan. At mangagbautismo. Pag nabautismuhan, tatanggapin yung alin, kaloob, yung regalo ng alin, ng banal na Espiritu Santo. So, nagbibigay ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ganun din ang kaloob, mga talento sa tao, at ginagabayan ng banal na Espiritu ang taong nabautismuhan. Parang yung pinakita noon sa panahon ng ating Panginoong Kristo, na ginampanan niya yung katwiran na siya bagamat walang kasalanan, nagpabautismo bilang halimbawa sa mga taong gustong marating yung katwiran ng Diyos. Okay? So, ganun din ang sitwasyon, bumaba ang banal na Espiritu sa anyo ng isang kalapati. So, sa taong tumanggap kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo, isa sa kanya ngayon ang kumbaga pangangasiwa at pagtulong ng banal na Espiritu para hubugin ang kanyang pagkatao, ang kanyang puso na maging kasang-ayon sa gusto ng Diyos. Kaya ngayon ang pangako sa Ezekiel nung binasa natin nung nakaraan, Ezekiel chapter 36 from verse 26 to 27, na sabi doon ng Diyos, papalitan ko yung pusong bato ninyo ng pusong laman at lalagyan ko kayo ng bagong diwa sa loob ninyo, yung bagong espiritu. At palalakarin ko kayo ayon sa kautusan. Yun na yung paggawa ng banal na espiritu. Yun after na tumanggap ang tao sa pamamagitan ng bautismo. Ano ho? Ngayon, nung marahil nalito nga yung kapatid dahil sa Biblia kasi, sabi ng Panginoon, pag alis ko, dadating sa inyo ang ibang mga aliw. So parang ang dating neto, wala pa ang banal na espiritu sa mga alagad na nabautismuhan. Hindi po, may purpose kasi yon. Yung sinabi na yun ni Kristo, noong panalangin niya sa John chapter 14 verse 16, yung mga aliw o ibang mga aliw, mangyayari yon lalo na sa panahon ng Pentecostes. At ito na ngayon binasa natin sa Gawa Kapitulo 2. Ito po yung katuparan ng tinatawag na Pentecostes na isang ceremonial law doon sa Leviticus chapter 23. Ano ho? So yun ang naging katuparan nung shadow type sa Old Testament. So, yung sinasabi ni Kristo pagdating ng ibang mga aliw, yun specific yun sa Pentecostes. Pero ang tao, once na tumanggap kay Kristo, matik na nasa kanya yung gabay ng banal na espiritu, kagaya ng binasa natin na sinabi ni Pedro. Sa taong tumanggap, nandyan na ang banal na espiritu. Okay? Pati yung kaloob ng banal na espiritu. O ngayon, pagdating doon sa tulisan na kasama ni Kristong napako sa krus, ito ang tanong. Babasahin natin yung tagpo sa Lucas 23, pakilagay Aliyah. Lucas 23:39. At siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, hindi bagay ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Datapwat sumagot ang isa at pagsaway sa kanya'y sinabi, hindi ka pa baga natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayunding kaparusahan at tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat, anong sabi? Ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama. Verse 42. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Yun po yung naging takbo ng usapan doon sa mga kasama ni Kristo na nakapako, no? Yung isa, kumbaga, inaalipusta ang ating Panginoon. Kung ikaw ang Kristo nga, iligtas mo ang iyong sarili. Yung sumaway doon sa tulisan, kapwa din niya tulisan. Pero mas maganda ang sinabi nung isa. Sabi nga niya, hindi ka pa baga natatakot sa Diyos. Yung nangyari sa atin, karapat-dapat sa atin yun dahil may ginawa talaga tayong kasalanan. Yun ang sinasabi niya, meaning umaamin yung isa ng pagkakasala. At napansin yung pangungusap ng taong yun, di ka ba natatakot sa Diyos? Di ba ang panawagan ng Diyos sa mga tao, matakot kayo sa Diyos.
So ang taong ito, nakasama ni Kristo doon sa krus na nakabayubay, meron ng takot sa Diyos. Nasa kanyang puso yung takot sa Diyos. Alam niyo kung nabigyan ng pagkakataon, hypothetically speaking, kung mabigyan ng pagkakataong makababa sa krus yung tulisan na yon, tiyak magiging alagad ni Kristo yon. Bakit? Merong takot siya sa kanyang puso. At yun yung kanyang ginawang saway doon sa kasama niyang tulisan. Kaya nga sinasabi niya, si Jesus na iyong inaalipusta, hindi yan gumagawa ng anumang masama. So paano nasabi ng tulisang ito na si Jesus hindi gumagawa ng anumang masama? Meaning to say, nakabalita na siya kay Jesus. Hindi mismo doon sa krus nalaman niyang walang ginawang masama si Jesus. Alam niya, alam po nitong tulisan na ito, na sumaway sa kapwa niya tulisan, na itong Jesus ay mabuting tao, walang kasalanan, kaya siya mismo ang sumaway. Meaning to say, nandoon yung conversion na sa puso ng tulisang ito. Converted na yung kanyang puso, nalaman niya itong Jesus. At dahil converted siya, doon dumating yung kanyang pangungusap, Jesus. Ano sabi? Alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Meaning to say, converted ang taong ito na itong Jesus, ito nga yung Mesyas. Ang Mesyas na ito may kaharian, acknowledge ng tao eh. Kinilala niyang may kaharian ito. Kaya nga sinabi, alalahanin mo ako. Nandoon yung tinatawag na kapakumbabaan ng taong ito. Imagine niyo kumbaga, binasa natin ng mabuti yung sinasabi at ipinaparating sa atin ng talata. Konvertido itong tulisan na ito, bagamat hindi siya nabautismuhan. At alam ni Jesus, sino pa ba ang may higit na otoridad para malaman kung konvertido ang isang tao? Di yung nakakabasa ng puso ng tao. Kaya nga ang sagot sa kanya ng Panginoon, katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon. Ito napansin nyo, pakilagay Aliyah yung verse 43, yung binasa natin. Napansin nyo, may problema dyan sa translation, yung quit lang, yung quit. Dapat yung quit dyan, nakalagay, matapos yung salitang ngayon. Malaking bagay yun. Alam nyo po kung bakit? Sige Ali, pakialis na. Alam nyo po kung bakit malaking bagay yung quit na yon? Kasi nga, sinasabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo ngayon. Meaning to say, yung sinasabi ni Kristo ngayon, yung pangako. Pero kapag ang quit ay nilagay after doon sa salitang iyo, sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita. Meaning to say, isasabay ni Kristo sa paraiso, sa langit yung magnanakaw. Dahil napunta yung quit matapos ng salitang iyo. Ito po kasi, alam nyo, maaring hindi naman sinasadya sa translation. Pero kasi yung ibang mga translator, meron ng paniniwala regard sa immortality of the soul. Meaning to say, paniwala ng taong patay may buhay pa at diretso sa langit pag mabuti, pag masama, diretso sa impyerno. So, yun yung malaking bagay doon. Alam nyo, para yung kuwit sa pagkasalin sa wikang Pilipino, malaking bahagi yan sa pag-interpret ng Biblia. So, ang tamang kuwit, ulitin ko, matapos dapat yung salitang ngayon. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Meaning to say, sinasabi ko sa iyo ngayon mismo. Pinapangakuan kita, kakasamahin kita sa paraiso. Yun ang tama. Kasi alam nyo kung bakit. Ibig sabihin, mas nauna pa yung magnanakaw kay Kristo sa langit. Bakit? Di ba nang nabuhay si Kristo nung araw ng linggo? Doon sa John chapter 20 verse 17, nung nakita siya ni Maria, ang sabi ni Kristo, huwag mo muna akong hipuin, hindi pa ako nakakaakyat sa aking Ama. Si Kristo nung namatay, nandito pa rin siya talaga sa lupa. Walang espiritong naglalakbay kung saan-saan. So ibig sabihin, nauna pa yung magnanakaw doon. Dahil sa salitang ngayon ay kakasamahin na kita. Yung ngayon ay patungkol yon sa kanyang sinabi. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Yung sinasabi ni Kristo ngayon, yung kanyang sinabi na pangako. Ano yung pangako? Kakasamahin kita sa paraiso. Kailan magaganap? Siyempre sa second coming ni Jesus Christ. Yun yung sinasabi ng mga alagad, katulad ni Apostol Pablo sa unang Thessalonica 4:16, ang lahat ng nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. So doon mangyayari yung katuparan ng pangako niya dito sa tulisan na ito, na konbertido. Kaya kahit hindi na bautismohan itong tulisan, si Kristo nakakabasa ng puso. Ang bautismo kasi, symbol yan ng public declaration mo na yung dati mong buhay, iiwanan mo na. Public declaration yan, ang susundin mo, Diyos na at hindi ang sarili mo.
Yun ang purpose ng baptism. Mga symbol na namatay ka na sa kasalanan mo, nabuhay kang muli kay Kristo. Ayon sa Roma 6, sa pagpapaliwanag ng apostol na si Pablo. So, si Kristo nakita niya na kahit hindi naman nailubog ito sa tubig, at kung nabigyan ng pagkakataon ang tulisan na yon na makababa sa krus, magiging alagad na tunay ni Kristo yon. Hypothetical yung sinasabi ko, no? Tapos na yun eh. Hindi na pwedeng maulit yung pangyayari. Pero yun ang point. Kaya sinabi ni Kristo, nakita niya yung pagsisisi ng tulisan, nakita niya yung kapakumbabaan ng tulisan, na kinilala si Kristong walang kasalanan, kinilala si Kristong Mesaya, kinilala si Kristong may kaharian. Yun po yun. So yun po ang ating sagot. Sana naging malinaw sa atin hong kapatid. No? Sunod Aliyah, itong galing kay Anonymous. Kasi sabi niya, pwede po maisama sa Q&A, please don't mention my name. Anonymous na lang po. Your wish is granted. John 7:39 and Acts 2:17-18. Ibig bang sabihin hindi pa o wala pa ang Holy Spirit sa Old Testament? O bago ipinanganak si Jesus o during sa panahon ni Jesus? Ano po ba ang ibig sabihin ni Jesus sa mga talata na iyan? Lalo na po sa John 7:39. Sabi, hindi pa naipagkakaloob ang Espiritu dahil si Jesus ay hindi pa muling nabuhay at niluwalhati. So, ang tinatanong niya, maliwanag naman. Ibig sabihin, wala pa ang Holy Spirit sa Old Testament. So, basahin na po muna natin yung unang bahagi ng tanong. Pakilagay anak sa Isaiah 63 verse 10. Ngunit sila'y nanganghimagsik at namanglaw ang kaniyang banal na espiritu. Kaya't siya'y naging kaaway nila at siya rin ang nakipaglaban sa kanila. So sa Old Testament, nandoon po ang banal na espiritu. Isa lang to sa napakaraming talata na active ang banal na espiritu sa Old Testament times. Itong sinasabi rito na namanglaw, nalungkot, napighati sa ibang salita. Nalungkot ang banal na espiritu dahil sa kasamaan na ginagawa ng bayang Israel. Kaya nga sa panahon ng bagong tipan, i-quote ko na lang yung sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 4, talatang 30, na huwag niyong pighatiin ang banal na espiritu. O katulad yun ng salitang namanglaw, napighati, nalungkot dahil sa kasalanang ginagawa ng bayan ng Diyos. So ang banal na espiritu active noon sa Old Testament pa. At yan ay na-recognize ng apostol na si Pablo. Katulad ng tagpo na madalas ko pong binabasa sa bawat may nagtatanong noon na nung nagsalita ang Panginoon kay Isaiah sa chapter 6 verse 8 to 10, ang sabi ng Panginoon doon na Yud-He-Waw-He ang proper name sa original na salitang Hebreo, sino ang susuguin ko sa ganang amin? Pumunta kay Ika sa bayang may mata pero hindi nakakita, may tainga hindi nakakarinig, sapagkat pinakapal nila ang puso nila. Saan? Sa kasamaan. Narinig nila, pero hindi nila naunawaan. May pandinig, pero hindi nakarinig. Yun ang problema sa bayang Israel. So, ang banal na espiritu nandun na. Sumasaway na sa kanila. Okay? So, nandun na. Ngayon, ito. Basahin natin yung binanggit niyang talata sa Juan 7:39. Ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa espiritu na tatanggapin ng mga magsisisampalataya sa kanya. Sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluwalhati. Magkahalintulad din po ito nung naunang tanong kanina. Ano ho? Merong sariling context itong sinabi ni Jesus sa John 7:39. Ito po yung kaganapan ng Pentecostes. Hindi pa, kumbaga ito yung banal na espiritu, tatanggapin ito sa panahon ng Pentecostes. Naganap ngayon, doon sa Gawa Kapitulo 2. Yun ang sinasabi niya, hindi pa ipinagkakalob ang espiritu sapagkat si Jesus hindi pa niluwalhati. Paano iluluwalhati si Jesus? Kasi dito sa tagpong ito, si Jesus, hindi pa napapako sa krus. At pag napako na siya sa krus, nasa libingan, nabuhay nung ikatlong araw, at yun yung binanggit natin kanina, nung si Maria ay natuwa, nabuhay ang Panginoon, sabi ni Kristo, wag mo muna akong hipuin, di pa ako nakakakyat sa Ama. Sa chapter 20 yun ng John. And then, pinasabi na lang ni Jesus, doon sa mga alagad na lalaki, inutusan niya si Maria na sabihin mo kung anong nangyari. Hindi nga naniwala yung mga lalaki sa balita ni Maria. Then after that, nung nagkakatipon yung mga alagad na lalaki, dumating si Jesus, nagulat sila, akala multo, at sa isang tagpo, si Tomas na hindi mapaniwalain, si Tomas na tinatawag na Didimo,
hindi maniwala na nabuhay ang Panginoon, kaya nung nagkita, sinabi ni Jesus, idaiti mo ang iyong daliri sa aking tagiliran, sa aking kamay. Meaning, hawakan mo. So, at that point, the laws of thinking or logic dictates na si Jesus nakaakyat na sa langit. Yun yung punto na niluwalhati ang Panginoon. After kasi ng mission ni Jesus, dapat ipresenta niya yung sarili niya doon sa kanyang ama na nagampanan na yung mission. Doon siya niluwalhati. And then, nung nakakit na siya, bumaba na siya. At yun nga, nagpahipo na siya sa kanyang mga alagad. Lalo na kay Tomas na hindi mapaniwalain. So, yun yung sinasabi ni Kristo dito sa binasa natin sa John 7:39. Mga pangyayaring dapat munang maganap. At ito nga ang naging kaganapan. Pansinin nyo ha, sa Gawa, Kapitulo 1, talatang 8. Sabi ni Jesus, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Yun yung punto. Pangako ni Kristo kasi yon. Yun ay definite during the time of Pentecost. Pero kanina nga sa unang tanong, sa mga taong tumanggap sa ating Panginoon, nagpabautismo, doon yung mangyayaring tatanggapin nila yung gabay ng banal na Espiritu. Pero dito nga po, may specific na pangyayaring sinasabi ang Panginoon doon sa John 7:39. Tingnan nga natin, Aliyah, itong Gawa 2:4. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Yun na yung Pentecostes. Alam nyo, nung binasa natin kanina sa Gawa 1:8 na nangako si Kristo na tatanggapin ninyo yung alin? Espiritu Santo. Ito'y sa panahong after na mamatay si Kristo. Nung nabuhay siya nung linggo, tumigil pa siya sa mundo ng 40 days, 40 araw. At dito sa bundok ng Olibo, pinangako niya sa mga alagad, tatanggapin ninyong Espiritu Santo, magtipon-tipon lang kayo sa Jerusalem, huwag kayong maghiwa-hiwalay. Then umakyat na si Kristo sa langit, then after 10 days, 40 plus 10, yun yung Pente. Yun yung ika-50 na araw, Pentecostes. Eksakto, nung umakyat si Kristo sa langit, 10 days ang lumipas, bumaba ang banal na Espiritu. Yun yung specific na sinasabi ng Panginoon sa John 7:39 regarding for the, kumbaga, yung katuparan ng event doon sa shadow type sa Old Testament, sa ceremonial celebration nila ng Pentecost or Pentecostes. So yun po yun. So babalik tanaw ko lang po sa inyo na sa ceremonial law ng mga Hudyo sa Old Testament, yung unang 4, spring feast ang tawag doon. Yun nga yung Paskwa, and then yung pista ng tinapay na walang libadura, yung pangunahing bunga ng handog, at yung Pentecostes. Sinisimulang ganapin yun Nisan 14. O sa kalendaryo natin, March or April, sa Hebrew, Nisan. 14, 15, 16. And then 17, doon mag-i-start yung pagbilang ng ika-50 araw sa ceremonial ng mga Hudyo na ang katuparan pala, yung nangyari nga na Pentecostes. Pero yung Nisan 14 na binanggit nating Paskwa, yun ay kumatawan sa nangyari kay Kristo bilang handog. Siya yung Paskwa. Pinakahandog. Yung Passover na sinasabi. Hindi yung Pasko na Pasko, baka may pagkamali ng ibang mga kaibigan nating nanonood. Yung Pasko na December 25, walang kinalaman yon sa sinasabing Pasko ng Biblia. Kaya, ang ibig sabihin kasi noon na naisaling Pasko, Passover. Iyon yung karanasan sa Egypt na yung destroying angel. Kapag hindi ka kasi naglagay ng dugo sa pintuan ng iyong pintuan ng bahay, pag di ka naglagay ng dugo, meaning hindi mo kinikilala yung Diyos na maghahandog ng kanyang bugtong na anak. Yun ang symbol nun eh. At kapag naglagay ka ng dugo sa hamba ng pintuan ng bahay mo, lalagpasan ka ng angel, hindi mamamatay yung mga panganay. So, yun yung kwento na Passover. Yun ang simbolo yung dugo yun sa mamamatay na Kristo, kaya Paskwa. So, yun ang ginagawa sa ceremonial na nakatutok sa future sa mangyayari sa kamatayan ng Kristo. Yun yung Paskwa. Nangyari mismo kay Kristo, Nisan 14, eksakto. At yung Nisan 15, uulitin ko muli, yan yung pista ng tinapay na walang libadura. Si Kristo yung tinapay na walang libadura ng kasalanan. Nandun siya sa libingan, araw ng Sabado. At yung pangunahing bunga, first fruits of the harvest, kumakatawan yon sa naganap nung Nisan 16.
yung pagkabuhay ni Kristo, siya yung pangunahing bunga ng mga nangatutulog. O, at dahil sa Kanya, lahat ng nangatutulog o namatay, sa Kanya, kay Kristo, sumampalataya, mabubuhay din. Di nabuhay sa noong Nisan 16, di nagbilang ngayon ng 40 days si Kristo sa lupa. At nangako nga siya dito sa tagpo sa gawa, na mag-ipon kayo sa Jerusalem, bababa sa inyo ang banal na Espiritu. Walang kamalay-malay ang mga alagad na yung ginagawa nilang ceremonial, yun ang pinaka-actualization na nangyari after 10 days nang umakyat si Kristo sa langit. At ang tawag, Pentecostes, kasi 50th day. Yun yung Pente. Okay, so sana naging maliwanag sa iyo. Okay? Yung tanong mo, kapatid, no? Okay, sige. Sunod na tanong, Aliyah, galing kay Anonymous din. Ang sabi dito, si Jesus ba nung hinubad niya ang pagiging Diyos at nasaan yung tao, ay nandoon pa rin yung omnipotence, omniscience, omnipresence niya? Ay hindi yun nawala kay Jesus yun, kasi hindi naman nahuhubad yung pagka-Diyos. Hindi yung pagiging Diyos ang hinuhubad. Kasi nature yun eh. Hindi nahuhubad ang nature. Halimbawa tayo, nature natin, tao. Siyempre tao naman talaga tayo. Ang nature ng kambing, baka, kalabaw, hayop, nature nila yon. Okay? Nature natin, tao. Hindi natin nauhubad yung ating nature. Ang nauhubad natin, yung ating gayak, yung ating kasuotan, yun ang pwedeng hubarin. Pero yung nature, hindi. Paano ko hubarin ang pagiging Melvin? Paano ko hubarin na maalis na ako sa likas ng tao, gusto ko na maging likas ng hayop? Hindi pwede yon, di ba? So, ang pagiging Diyos, lalo na, hindi nauhubad. Ngayon, babasahin natin yung talata na yon, kasi nabanggit nga natin, hindi nawawala yung being all-powerful, yung omnipotence. Yeah? Kasi all, potent power, all-powerful, omniscience, karunungan, pinakamarunong sa lahat. Diyos yun eh. Omnipresence, meaning everywhere, nandoon yung kanyang, kumbaga, kaya kanyang abutin kahit saan ka man naroon, wala ka mapagtataguan. Hindi nawala kay Kristo yon. Hindi nawala sa kanya yon dahil ang kadyusan nga, hindi nahuhubad. Basahin natin, Aliyah, Filipos 2:6. Sabi rito yung ganito. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. So, maliwanag po rito sa talata, si Jesus, nasaan yung Diyos? Hindi yung anyo-anyuan ha. Sa Grego ito ay morpheteo. Ibig sabihin, all the attributes of God as being God ay nasa Kanya. Hindi niya inisip yung pagkapantay niya na yun sa Diyos eh. Ano yung hinubad niya? Hindi pagiging Diyos. Yung glory ng pagiging Diyos. Kasi alam niyo kung bakit? Sinabi na yun sa Old Testament eh, Exodus 33:20. Na sinasabi doon na walang tao na makakaharap sa Diyos at mabubuhay. With all its essence, with all its glory. Eh si Moses nga lang eh. Pinatago siya sa likod ng pitak ng bato eh. Nakasilip lang siya tapos nakatalikod lang yung Diyos na nagpakita sa kanya eh. Nasilaw na si Moses eh. Nagliwanag din yung kanyang mukha. How much more kung yung buong glory and essence ng Diyos ang nakita. So ang naalis, ang iniwanan ni Kristo, yung tinatawag na glory, binalutan niya yung kanyang kadyusan ng laman. Kasi walang taong mabubuhay sa kalagayan nating makasalanan na makita natin ang Diyos in all its essence of being God. Tingnan nyo, yung salin dito ha. Pakilagay Aliyah sa Contemporary English Version, yung parehong talata. Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God. So, sa ibang salin, binanggit na talaga yung tuwiran na sinasabi sa Gregong sintido. Yung truly God, tunay na Diyos ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi sa verse 7, He gave up everything and became a slave when He became like one of us. Ano yung ginave up niya? Yun yung sinasabi sa wikang Pilipinong salin namang hinubad. Alam niyo po yung binasa natin sa ang dating Biblia na salin sa wikang Pilipino. Mga literal translation yan. Pag sinabing literal, gusto kasi nilang yung mismong himig nung sinasabi sa Greek, yun ang gusto nilang iparating. Kaya lang, ang nangyayari sa mga contemporary readers, lalo na sa panahon natin ngayon, pag sinabi kasing hinubad, meaning to si parang damit lang yan na hinubad, sinampay. Sabi nga natin, hindi naman nauhubad ang nature o ang kalikasan. So kaya dito sa ibang salin, mas ipinapakita niya yung liwanag, He gave up everything. Ano yung ginave up ng Panginoon o iniwanan doon?
yung kanyang glory, yung pagsamba ng buong universe, dahil siya ang creator ng buong universe, kasama ng Father and the Holy Spirit. He gave up those worship na iniukol sa kanya ng buong sinukob na kanyang nilikha. Nag-anyong alipin, naging katulad ika sa atin. Tingnan nyo sa iba namang salin, sa The Amplified Bible. Pakilagay Aliyah. Who, although being essentially one with God, and in the form of God, possessing the fullness of the attributes which make God God. Stop muna tayo dyan. Napansin nyo, ito Amplified Bible Translation. Dito lang sa puntong ito, ginagamit natin to kasi pinag-aralan natin yung text nito sa original na setting sa Greek, no? So, yung pagkasali ng Amplified, kaya nga tinawag na Amplified, meaning to say, pinapalakas niya. Parang sa audio yan, amplifier, meaning pinapalakas niya, ina-amplify. So, yung message sa Philippians 2:6, pinapalakas nung translator. Kaya ginamit niya dyan yung mga pamamaraan kung paano palakasin yung sinasabi sa original na Gregong salita. Sa sinasabi niya mismo, si Kristo being essentially one with God. Pag sinabing essence, walang pagkakaiba yun, pareho yun. Pareho siya sa pinag-uusapang Diyos. Saan yung Diyos na na-possess niya lahat yung attributes o yung katangian para masabing Diyos ang isang Diyos. O yan. The attributes which make God God. Lahat ng katangian ng kadyusan para masabing tunay na Diyos na kay Kristo yan. Yan yung amplification ng The Amplified Bible Translation. Okay, so ituloy pa natin, Ali. Did not think this equality with God was a thing to be eagerly grasped nor retained. Kasi nga, para magkaroon tayo ng kaligtasan. Iniwanan niyo yung pagsamba, glory doon sa langit para matubos tayo doon sa tiyak na kapahamakan sa impyerno ng apoy. O ito, diretso doon sa katugunan kung nawala sa kanya yung attributes ng Diyos, bagamat nakita na natin doon sa mga naunang talata, hindi pwedeng mangyari. Sa Colosas 2:9, pakilagay Aliyah, sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan. Ayon sa laman, o tao siya rito. Nagdagdag siya ng likas na tao. Sinasabi diyan, nananahan kay Kristo ang alin? Buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Alam niyo yung kapuspusan na yon, hango po yun sa original na salitang Gregong pleroma. Tingnan niyo, basahin natin Aliyah. Sa Colosas 2:9, sa Complete Word Study Bible Translation, for in Him dwelleth all the fullness, pleroma, of the Godhead bodily. Napansin yung Gregong salita doon, pleroma. Kapag tiningnan nyo sa Greek vocabulary, anong ibig sabihin ng pleroma? Meaning to say, ang pleroma, lahat ng katangian ng pagiging Diyos ay nakay Kristo. Kaya, hindi tayo nagtataka doon sa ibang salin, in-amplify na. Kumbaga, niluwagan na. Binigay na lahat. Yung ibig sabihin kung anong meron si Kristo. Yun. Gan kaganda yung pinag-aaralan din natin yung original na salita. Eto, dito naman sa Amplified Bible, sa parehong talata sa Colosas, ang sabi diyan, for in Him the whole fullness of deity, the Godhead, continues to dwell in bodily form, giving complete expression of the divine nature. Napansin niyo po, ang ganda, di ba? Kaya ang Amplified, pinalakas niya, binigay na niya lahat para maintindihan ng mga bumabasa kung may issue regarding sa pagdududa nila ng pagiging Diyos ni Kristo na nawala sa Kanya. Hindi po, si Kristo ay tunay na Diyos. Nung bumaba siya sa lupa, dinagdag lang niya yung likas ng tao. So sa isang person, okay? Sa isang persona, meron siyang dalawang kalikasan. Yung katutubong likas na Diyos at likas na tao. Pag sinabing katutubo, yun ang original niya na kalagayan, Diyos. Dinagdag niya yung another nature ng tao. Kaya yun ang tinuturing ni Pablo sa unang Timoteo 3:16, i-quote ko na lang, na walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Yaong nahayag sa laman. Without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Sa mga Docetists, sa mga Gnostics, hindi nila matanggap yon. Ano yung Docetists? Christian sekta din ng Kristiyano
na ang akala nila, yung bumaba noon sa lupa, multo. Pinapalabas nila na, kasi ganito yan ha. Pag sinabing Docetists, yan yung mga faction ng tinatawag na principle of belief ng Gnosticism. Ang Gnosticism, ang general belief nila, all matters is evil. Ibig sabihin, lahat ng bagay masama. So para sa kanila, imposible na yung banal na Diyos ay mag-anyong laman kasi lahat nga ng bagay masama eh. All matter is evil. Imposible para sa kanila, yung banal na Diyos magkatawang laman, ang laman evil eh. Kaya ang sinasabi ngayon ng Docetists, faction na yan, na ang Diyos, si Jesus, ay sa anyong tao lang. Ibig sabihin, parang yung anyong, in a sense of being multo. Yun ang mas magandang term na makakaintindi kayo. Yun ang belief ng mga Docetists, kaya Docetism. So, dito, sinasabi nga rito, yung fullness ng kadyusan nananahan in bodily form, sa laman. So, doon nag-mix yung Diyos at tao sa isang persona na si Kristo. At yan ang sinasabi ni Pablo, walang pagtatalo. Great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. How come? Para sa tao hindi nila matanggap yan eh. How come that God was manifest in the flesh? Nangyari yun kay Kristo. At walang pwedeng, ang Diyos nga nakapag-create from nothing ex nihilo. Ba't nila po problemahin pa yung pagkakatawang tao ng Panginoon? Di ba? Yun yun. And that is walang pagtatalo. Mystery talaga yan. Mystery in a sense na hindi kayang abutin ng isipan ng tao. But God revealed it to us. Inihayag ito ng Diyos. So wala tayong ibang pwedeng gawin kundi tanggapin, kilalanin na ganun talaga siya. Dahil maliwanag eh. Yan ang sinasabi ng mga talata. Okay, so sa tanong na nanatili kay Kristo ang kadyusan. Hindi nawala. Yung attributes na omnipotent, all-powerful, omniscient, all-knowing, and omnipresent, kanya-kanyang abutin sa lahat ng dako. At yun ay nagagawa sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Nung pangako niya sa mga alagad sa Matthew 28:20, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Yun po yun. Okay? So hindi nawala po sa ating Panginoong Hesukristo. Dito naman sa isa pa aliya pala, meron pa dito sa Contemporary English Version, pakilagay sa parehong talata, God lives fully in Christ. So, yun yung nananahan sa Kanya at matalagang pinapaliwanag. Okay? So, ito ang tanong na sunod, galing kay Marte Arcega. Good evening po, ROF Ministry. Pwede po ba pakisagot ulit ito? Para po masend ko yung sagot nyo sa nag-send sa akin ng tanong. Galing daw po yan sa Jehovah's Witnesses. Books entitled, Did Man Get Here by Evolution or by Creation? Okay, so, i-inquiry ito ni Brother Marte Arcega. Nag-send lang daw sa kanya. So, siguro ang gustong itanong ni Brother Marte, maaaring kung totoo ba ang evolution at kaya ba nandito tayo bilang mga tao, nalikha ang lahat ng mga bagay dahil sa evolution. So tingnan natin to, maganda itong tanong at mag-prepare po kayo ng inyong panulat kung gusto ninyong sundan yung sagot natin. I-expose natin ito sa kaunting panahon, ito pong tanong na ito regarding sa evolution, no? Yun ang focus natin yung sa evolution ba o creation. Sa Bible, tingnan natin Aliyah, sa Apokalipsis 14:7, no? Ang sabi diyan, at sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Napansin niyo po yung naka-underline, gumawa. So sa Biblia, ipinapakita rito yung panawagan ng Diyos na magkaroon tayo ng takot sa Diyos gaya nung experience nung magnanakaw na pinangakuan ni Kristong isasama kita sa paraiso. May takot. May takot sa Diyos. Dapat ang lahat ng tao may takot sa Diyos, magbigay glory sa Kanya. Dumating na yung panahon ng Kanyang paghatol at sambahin natin. Sino? Yung gumawa. Sa mga tuwid, merong gumawa ng sanglibutan. Mayroong gumawa ng tao. At para kilalanin natin ang gumawa, sambahin natin siya. Kilalanin natin siya na siya yung ating lumikha. Siya ang ating manlilikha.
Kaya tayo nilikha para kilalanin yung lumikha. Merong gumawa. Maliwanag po yan na sinasabi sa Biblia. Sa unang bungad pa lang, sa beginning, sa Bereshit ng Biblia, sa Hebrew, tingnan natin Aliyah sa Genesis 1:1. Nang pasimula, ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. In the beginning, God created the heavens and the earth. Sa Hebrew, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. So, sa mga tuwid, meron talagang, sa beginning, merong gumawa. Bara, sabi sa Hebrew. Merong gumawa. Hindi po pinapatunayan ng Biblia na merong Diyos. Sinasabi ng Biblia, merong Diyos. Hindi kailangan niya patunayan na merong Diyos kasi ang sinasabi niya, merong Diyos na gumawa. Iba ho yung papatunayan mo doon sa nangyayari na talaga. Halimbawa, parang ganito lang yan. Ngayong oras ng alas 3:57, si Brother Melvin ay patunayan nyo nga na nagsasalita sa harap ninyo o napapakinggan ninyo. Kailan pa bang patunayan ninyo na napapakinggan nyo ako sa oras na alas 3:57? Hindi na. Kasi nandyan ka na nga, nagsasalita ka. Yun ang ibig nating sabihin. Hindi pinapatunayan ng Biblia na merong Diyos, kundi sinasabi ng Biblia, merong Diyos na gumawa. Hindi niya kailangan patunayan na merong Diyos talaga. Kumbaga si Brother Melvin, existido ganitong oras, ganitong petsa. Hindi nyo na kailangang patunayan na nag-i-exist si Brother Melvin sa ganitong oras at sa ganitong petsa. Nandyan talaga siya. Hindi mo na kailangang patunayan nandito ako. Yun yung punto ng sinasabi natin. So, merong gumawa. Yan ang napakalinaw na sinasabi ng Biblia. Okay, tuloy natin ha. Paano ginawa ng Diyos ang sanglibutan kasama tao? Sabi sa awit, pansinin nyo, Psalm 33:6, babasahin ko sa Complete Word Study Bible Translation. By the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of His mouth. Sinasabi po rito sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, nagawa yung mga langit at lahat ng mga bagay dito sa lupa. Nagsalita lang ang Panginoon. Nagsalita siya. Ganun katindi yung kanyang kapangyarihan. Verse 8. Let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of Him. Verse 9. For He spoke, and it was done. He commanded, and it stood fast. Nagsalita ang Diyos. God can create from nothing. Yung tinatawag na ex nihilo. Out of. Kahit wala siyang raw materials, kaya niya mag-create. So, merong gumawa. Okay? At ang paglikha sa sanglibutan, sinabi ng Diyos, sinalita niya. Sa pamamagitan ng kanyang utos, sinabi niya, nagbuka siya ng bibig, magkaroon ng mga ibon, magkaroon ng liwanag, o ihiwalay ang liwanag sa dilim, magkaroon ng isda sa tubig. Pero tayo lang ang special mga tao. Pinorma tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamay. Kumbaga, para siyang artist na pinorma tayo. Nung naiporma na niya, tsaka siya hiningahan, makumpleto na niya yung elements sa tao, kasama yung bituka, atay, lahat ng internal organ. Tsaka niya hiningahan yung butas ng ilong. So, special ang tao. Dahil gusto ng Diyos, magkaroon siya ng malapit na relasyon sa tao. Ganun kabuti ang ating Diyos. So, meaning may gumawa. May gumawa sa tao at sa sanglibutan. Sabi sa Juan 1:3, basahin lang natin itong mga sinasabi ng Biblia, no? Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Napansin nyo, 3 salita yung ginawa. Made. So, ipinapakita sa taong merong intelligence na meron siyang creator. So, dapat yun ang intindihin ng tao na merong lumalang sa kanya. Walang magic na lilitaw ang isang bagay na walang gumawa. Kahit dun sa mga naniniwala sa evolution, hindi nila kayang patunayan na lumitaw lang itong laptop sa harap nila. Na lumitaw lang itong microphone sa harap natin. Na lumitaw lang itong lalagyan ng tubig, kayang lumitaw sa harap mo. May gumawa niyan. Tayo pa, mga tao, napakaganda ng pagkagawa sa atin ng Diyos. So, merong gumawa. So, ngayon ito, puntahan natin yung understanding ng ibang tao. Anyway, bago ko puntahan yon, may sinasabi ang Biblia sa awit, Psalm 14 verse 1, pakilagay Aliyah. The fool hath said in his heart,
there is no God. Yung mangmang, nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. So ang kalagayan lang ng mga taong mangmang ang magsasabi na walang Diyos na lumikha, na ang lahat ay nag-evolve. Proseso ng evolution. Ang process ay billions and billions of years. Sabi ng Biblia, nilikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw lang. Pagdating ng ika-7 araw, ginawa niya naman yung Sabbath. Ganon ka-special yung Sabbath. So yung mga mangmang, full. Kung hindi pa coincidence na meron ding celebration ang mga fools taon-taon. Yung April Fool's Day. Di ba? Tuwing April 1. Celebrate April Fool's Day. So sinasabi ng Biblia, ang mangmang nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. O ngayon ito, tingnan natin yung sinasabi ng mga propagator ng evolution. Katulad nitong si Richard Dawkins, no? Ang pag-uusapan natin dito yung mga principles, philosophy, yung sinasabi nila compared sa sinasabi ng Biblia. Binabanggit ko yung mga pangalan hindi para sa mga personal nila, kundi doon sa kanilang philosophy at kung ano naman yung sinasabi ng Biblia. Pakilagay, Aliyah. It is absolutely safe to say that if you meet someone who claims not to believe in evolution, that person is ignorant, stupid, or insane, or wicked. Yan ang sabi po ng isa sa sikat na propagator o tagapagsulong ng paniniwalang evolution. Yan po si Richard Dawkins. Sinasabi niya po rito na yung mga taong hindi maniwala sa evolution, ang tawag niya mga ignorante at estupido. So tayo po hindi naniniwala. Ako mismo hindi naniniwala sa evolution. So para kay Dawkins, estupido ako. At lahat ng hindi naniniwala sa evolution. Anyway, ano ba ibig sabihin ng stupid? Sa mga dictionary yan, sasabihin sa inyo, dull, boring, ignorant. Kaya sasabihin sa inyo, yun yung stupid. So tingnan natin, sa turo, kung ganun nga ba, ang mga hindi ba naniniwala sa evolution ay stupid? Kasi ang sabi naman ng Bible, yung mga hindi naniniwalang may Diyos, yun yung mga mangmang o fool. So tingnan natin kung kaninong paniniwala yung lumalabas na ignorant or stupid. Ginagamit kong salita kay Dawkins. Hindi ko salita yun, ha? Okay. Ayon kay Richard Lewontin sa Biology noong 1981, pakilagay Ali, evolution is a fact, not theory. Birds arose from non-birds and humans from non-humans. No person who pretends to any understanding of the natural world can deny these facts any more than she or he can deny that the earth is round, rotates on its axis, and revolves around the sun. Paliwanag yung sabi dito ng isang evolutionist, no? Sabi niya, ang evolution daw, fact, meaning katotohanan. Fact. Pag may fact, may evidence. Ang evolution daw, kayang patunayan ng fact. Hindi daw yan theory, meaning hindi lang isipan. Hindi haka-haka. Hindi presumption, hindi assumption. Dahil yung mga ibon daw, nanggaling sa mga hindi ibon. Yung tao, galing sa hindi tao. O isipin nyo yan, mga giliw na tagapanood, no? Ikaw daw, galing ka sa hindi tao. Ako galing ako sa hindi tao. Yung ibon daw galing sa hindi ibon. O yun yung facts daw yon. Ibig sabihin, kayang patunayan through evidence. Pero hanggang ngayon, wala pa po ako nakita na yung, halimbawa, sabi ng ibang turo dyan sa evolution, galing sa unggoy. Wala pa rin ako nakitang unggoy na naging tao eh. Namamatay na lahat ng mga unggoy na matatanda, hindi pa rin nakitang naging tao eh. Meron tao mukhang unggoy, pero tao talaga yun. Di ba? There is no such thing as nag-evolve ka papunta sa isang bagay, sa uri na hindi mo uri. Halimbawa, halaman, naging daga. May na-observe ka ba nun? Kasi pag sinabing facts, observable eh. Ibon ang galing sa hindi ibon, saan yon? So dito pa lang sa unang bahagi, lumalabas yung tinatawag na stupidity ng paniniwalang ito. Pagiging ignorant. Dahil mismo itong nagsasalita, wala siyang maipakitang evidence ng ibon galing sa hindi ibon, ang tao galing sa hindi tao. Lahat ng ito, theory. O nagsisimula pa lang tayo, pero nakita na natin stupidity, di ba, ng aral ng evolution. Tuloy natin, ha?
I-define muna natin yung mga terms pag sinabing evolution. Iba-iba ho kasi yan eh. Ito isa-isahin natin. May tinatawag na cosmic evolution. Pag sinabing cosmic evolution, the origin of time, space, and matter. Meaning yung Big Bang Theory. Yan ang cosmic evolution. Galing daw tayo sa Big Bang. Pangalawa, yung stellar and planetary evolution. Origin of stars and planets, but no one has ever seen a star or planet form. Ito naman ang isang uri ng evolution, yung kung saan galing yung mga bituin, yung mga planeta. Pangatlo, organic evolution. Pag sinabing organic evolution, yan yung pinagmula ng buhay. Okay? Pangapat, macroevolution. Pag sinabing macroevolution, changing from one kind of animal into another. Yun yung parang sinabi nung naunang binasa natin. Ang ibon galing sa hindi ibon. Maring galing sa halaman, naging ibon, daga na naging kabayo. Yun yung macroevolution. Etong pang-anim, pansinin ninyo, microevolution. Variations within kinds. Only this one has been observed. Napansin nyo? Etong microevolution, ito lang yung napatunayang totoo sa usapin ng evolution. Kasi variation ito within kinds. Halimbawa, aso. Di ba ang aso may iba't iba siyang uri? Oh. Di ba? May Pomeranian, may Doberman, may German Shepherd, may Pitbull. Pero mga aso yon. Variation within kinds. Yan lang ang observable, kayang patunayan na yung German ang na yung sabihin natin Doberman, ang ipapanganak niya Doberman. Hindi ang Doberman manganganak ng German Shepherd. Hindi ang German Shepherd manganganak ng Pomeranian. Hindi yung Pomeranian manganganak ng Poodle. Oh. Kaya yan dito sa anim na uri ng evolution, itong pang-anim lang o pang-lima, 1, 2, 3, 4, 5. Itong pang-lima, microevolution, ito lang yung kayang patunayan. Ang mga halaman din may kanya-kanyang uri. Di ba? Pero mga halaman yon. Yun yung tawag micro. Sa limang ito lang pang-lima ang kayang patunayan. Pero yung cosmic, galing sa Big Bang, etong stellar and planetary na mamaya babasahin ko sa kanilang kwento at philosophy. At kayo ang humatol. Ayon kasi kay Dawkins, ang hindi maniwala sa evolution, stupid. So kayo ang humatol, babasahin ko sa inyo mamaya, no? Kayo ang humatol. Okay? So, dinefine lang muna natin yung terms ng evolution. Kasi, hindi mo pwedeng pagsamasamahin yung understanding ng evolution eh. Kasi iba-iba uri ang evolution. At sa microevolution, totoong evolution yan. Pero ang evolution within kinds. Yan ang tamang evolution. Kasi yan ang naobserbahan. Itong microevolution. Okay? So ngayon ito. Punta tayo dito sa official statement noong 1995 mula sa National Association of Biology Teachers. Yan. Official position nila to ha. Okay. Sabi rito, the diversity of life on Earth is the outcome of evolution, an unsupervised, impersonal, unpredictable, and natural process of temporal descent with genetic modification. Napansin niyo po yung eksaktong paliwanag nila ng pinapaniwalaan nilang evolution. Kaya kung sinabing eksakto, paniniwala nila to eh. Bigay natin sa kanila. Pero ang punto kung bakit ko binabasa ito ang official na definition o kapaliwanagan ng usaping evolution. Galing ito noong 1995 official statements from the National Association of Biology Teachers na ang pagkaiba-ibang buhay daw dito sa ating planetang Earth ay mula sa evolution na tinatawag. At pag sinabing evolution, unsupervised. Yung naka-highlight kanina na red, impersonal. Pag sinabing unsupervised, walang nag-supervise, walang nangasiwa, walang lumikha, kaya impersonal. Meaning, sarili lang niya. Yung nandito mga elements sa mundo, sila-sila lang ang naging halaman, naging punong kahoy, naging tao, naging hayop, sila-sila lang. Yun yung sinasabi nila, unsupervised, impersonal. At yan mismo, yung very definition ng evolution. Bakit ko dinidiin yan? Alam niyo po bakit ko dinidiin yan? Kasi maraming daya yan, lalo na sa tinuturo ngayon ng papacy.
na ang theory daw ng evolution, wala namang problema ang pagsamahin sa theory ng creation. Na merong Diyos na lumikha, and then matapos likhain niya ng Diyos, pinabayaan na niya mag-evolve. Gusto nilang pagsamahin yon. Yan yung gusto ng Vatican, kasi sikat itong evolution. Pumasok sa mga kolehiyo, na dati-rati, iban yan, yung turo ng evolution na yan. Pero siyempre, yung kaaway dito sa sanglibutan, si Satanas ang nagsusupervise dito. Hanggang naisabatas yan sa Amerika at pumasok yung pagtuturo sa mga colleges, sa university sa Amerika. Dati bawal ang evolution, ban yan eh. Unti-unting ginapang yan at isinabatas. At ngayon, ang namaliit na ay yung creation science ng ibabawang evolution. Can you imagine, gusto nilang pagsamahin yung theory ng creation at evolution? Ang definition ng evolution, walang lumikha. Paano mo isasama yung theory ng creation, isa theory ng creation, may lumikhang Diyos? O di ba? Parang pinagsama mo yung X and Y, yung kumbaga yung circle o yung triangle, pagsasamahin mo siya sa circle. For example, pag sinabing triangle, ang very definition ng triangle, meron siyang 3 sides, kaya nga triangle. There are 3 sides in triangle. Hindi mo na kailangang i-define kasi yun na mismo siya. Pag triangle, 3 sulok yan eh. Triangle. So, pag evolution, walang lumikha. Unsupervised nga. So, ngayon, ang papacy, isinama yung creation. Wala namang masama ika sa evolution. Makita nyo? Para lamang ma-please at makuha ang loob ng maraming evolution theory ng mga scientists. Anyway, pag sinabing scientist, hati yan ha. Huwag kayong maniwala na pag scientist, walang naniniwala na may Diyos na lumikha. Hindi ho, maraming scientist naniniwala na may Diyos na lumikha. Hati ho sila dyan. Pero ang nangingibabaw ngayon, yung mga evolution scientist, no? Mag-ingat kayo. Ngayon, ito. Ang sabi ni George Gaylord Simpson, ito yung isa pang propagator ng evolution. Pakilagay sa screen, Aliyah. Galing kay George Gaylord Simpson, ito ang kanyang sinabi, no? Man is the result of a purposeless and natural process that did not have him in mind. Yung tao daw, resulta ng, kumbaga, purposeless, wala namang layunin, nangyari lang natural process, kaya tayo nag-exist. Meaning, nag-exist tayo sa mundong ito na walang purpose. Yan ang theory ng evolution. So, meaning, wala tayong mga kwenta, walang purpose, nag-exist lang tayo. Yan ang theory of philosophy ng evolution. Ngayon, balik tayo sa mga biology books, no? Ito yung biology books, Visualizing Life, Holt, 1994. Galing kay Holt. Pakilagay, Aliyah. Ang sabi rito sa librong ito, you are an animal and share a common heritage with earthworms. Turo yun sa mga biology books. Evolution. Tayo daw, ang atin daw pinanggalingan, mga kanununuan ay mga bulate. Yan. Common heritage with earthworms. Animal daw ang tao. Kaya yun sa mga librong tinuturo at lason sa mga bata ngayon. Galing daw tayo sa hayop. At pansinin pa natin yung mga philosophy ito. Lalo na dito sa usapin kung gaano na katanda ang edad ng ating planetang Earth. Ito, pansinin nyo, pakilagay, Aliyah. Noong 1770, ayon kay George Buffon, yung ating Earth was 70,000 years old. Yan, nakasulat yung source ha. At noong 1905 naman, after so many centuries, noong 1905, the age of the Earth was officially 2 billion years old. Ba? Tumaas. Noong 1770, 70,000 years old lang daw ang planetang Earth. Mga matatalinong taong kinikilala sa mundo itong binabasa ko na nagbigay ng ganyang pahayag ha. At noong 1905 nga daw sa Newsweek, noong 1998, 2 billion years old na daw ang planetang Earth. Ayan, ito pa. Study shows moon rock to be 3.5 billion years old. Galing naman ito doon sa Minneapolis Tribune, August 25, 1969. So, noong 1969, 3.5 billion years. Noong 1905, 2 billion. Abay, bumaba noong 1905, no? Noong 1770, mababa, tumaas, bumaba uli. Ito pa, noong 1969, the official age of the Earth and Moon was 3.5. Yun nga ang sinasabi dyan. Ngayon, today, students are taught it is 4.6 billion years old. That means that the Earth has been getting older at the rate of 21 million years per year for the last 220 years or 40 years every minute.
Hindi magkakasundo itong mga evolutionists kung gaano katanda na yung ating sanglibutan. Pero ngayon, naging official na 4.6 billion years old na raw. So, ganyan gumagapang yung tinatawag na philosophy ng evolution. Sa Bible, iisa lang ang direksyon ng paliwanag. Dito po sa mga evolutionists, pa-iba-iba. Bakit? Nanguhula nga eh. Walang standard na pinagbabatayan. Okay? Ituloy natin. Ito, Aliyah, pakilagay. Itong si George Edward Lemaitre. The Big Bang idea began with Belgian astronomer Georges Edward Lemaitre. According to Isaac Asimov, Lemaitre conceived this mass to be no more than a few light years in diameter. At the very least, that would be 2 light years or about 12 trillion miles. Ito yung unang nagdiscover si George Edward ng tinatawag na laki ng ating yung diameter na pinagmula ng Big Bang. Yan, Big Bang. Ito yung sa evolution, cosmic, no? Eto, tingnan ninyo sa libro na Evolution and Christian Faith, figure of that mass was reduced. Okay? By 1965, that figure was reduced to 275 million miles. By 1972, 71 million miles. By 1974, 54,000 miles. Noong 1983, a trillionth the diameter of a proton. And now, to nothing at all, a singularity. Tingnan mo yung mga evolutionists, no? Napakatatalino nito. Noong 1965, yung mass daw na yun na pinanggalingan ng Big Bang, 275 million miles. Ganun kalaki, kalawak. Hanggang sa paliit ng paliit, 71 million, 54 million, a trillion, and ngayon, nothing at all. Pag sinabing nothing at all, sa ibang termino, infinitesimally small, meaning mas maliit pa sa tuldok. May kaharap kayong libro. Tinignan, may tuldok dyan, di ba? Period. Mas maliit pa dyan sa period na yan ang pinanggalingan ng pagsabog. Yun yung Big Bang Theory na cosmic evolution na tinatawag. So napansin nyo, mga matatalinong tao, iba-iba yung sinasabi. Mula pa kanina, pinakita natin sa inyo. Evolutionist yung mga yan. Kinikilalang matatalino pero hindi nagkakasundo dyan. O sige, magbasa pa tayo. Kasi para makita natin, yung sinasabi kanina, nung propagator na ito, na si Dawkins, na mga stupid daw ang hindi naniniwala sa evolution. Tuloy natin Dito sa libro na General Science, A Voyage of Exploration, basahin natin. How was the universe born and how will it end? Most astronomers believe that about 18 to 20 billion years ago, all the matter in the universe was concentrated into one very dense, very hot region that may have been much smaller than a period of this on this page. For some unknown reason, this region exploded. This explosion is called the Big Bang. Yan ang mababasa nyo sa libro na yan, na lumalason sa isipan ng mga anak natin, mga bata na pinapaaral sa mga university na naniniwala sa evolution. Ano ang kwento ni Lola Basyang? Lola Basyang tuloy. Sa librong ito, sa paniwala sa evolution, karamihan daw sa mga astronomers naniniwala for about 18 to 20 million billions, 18 to 20 billion years ago daw, lahat ng matter daw sa ating universe ay nakakonsentrate lang doon sa isang maliit pa sa tuldok. Kaya ang tawag natin, infinitesimally small. At mula sa tuldok na yun na maliit pa sa tuldok, sumabog. Yan daw galing ang Big Bang Theory at yan ang pinagsimulan ng cosmic evolution, pagkakaroon ng ating sanglibutan. Yan ang kwento. Okay? So ngayon, saan yun nakita? Saan napatunayan? Wala. Ayon ika, kanino? Sa mas nakararaming astronomers. Saan nakita ng mas nakararaming astronomers na ang mundo natin 20 billion years ago? Na merong ganung sumabog. Saan galing yon? Yung pagsabog na yon. O, ito pa. Pakilagay, Aliyah, Tuloy natin ang basa. Many billions of years, all of the matter and energy will once again be packed into a small area. These are maybe no bigger than the period at the end of this sentence. Then another Big Bang will occur. The formation of a universe will begin all over again.
A universe that periodically expands and then contracts back on itself is called a closed universe. In a closed universe, a Big Bang may occur once every 80 to 100 billion years. Napansin niyo yung theory? Explain ko po sa inyo na mas simple. Galing daw tayo sa Big Bang. Okay? Yung Big Bang, ang pinagsimulan, mas maliit pa sa tuldok, sumabog. Okay, Big Bang. Yun ang tawag, ang tawag nila dito, nag-expand. Big Bang, nag-expand. Pero daw, pagkatapos ng 80 to 100 billion years, mag-extract uli. Babalik uli lahat ng matter sa universe doon sa mas maliit pa sa tuldok. Ang tawag nila extracts. Mangyayari kailan? Every 80 to 100 billion years. So tayo ngayon, babalik muli sa mas maliit pa sa tuldok o infinitesimally small. Yan ang nakalagay sa libro ng mga matatalinong evolutionist. Kaya nga nabanggit ko kanina, nadulas ako, kwento ni Lola Basyang. Nadulas lang naman ako, pero yun talaga ang direksyon eh. Kwento-kwento eh. Galing tayo sa pagsabog. Pero pagkatapos ng 80 to 100 billion years, babalik ulit tayo doon. Parang expands, then extract. O contract. Expands, contract. Expands, contract. Yun ang sinasabi sa libro eh. Mayroon pa silang target na mangyayari uli yun after 80 to 100 billion years. Kaya pag hindi ka maniwala daw dito, ayon kay Dawkins, stupid ka. So, stupid na po ako. Hindi ako naniwala dito eh. Dahil hindi naman ito kayang patunayan. Di ba? So, yun, tanggapin natin, stupid tayo kasi di talaga tayo maniwala sa kwento ni Lola Basyang eh. Pero ito'y nasa libro ng mga matatalinong tao dito sa mundo. At nilalason yung isipan ng mga anak ninyo. Ito, tuloy pa natin. Ito yung sinasabi na, sa Scientific American, Humanity's Beginning. Ito na yung origin of life. Another evolution term. Okay? The observable universe could have evolved from an infinitesimal region. Yun ang binanggit ko kanina. It's then tempting to go one step further and speculate that the entire universe evolved from literally nothing. Yun yung sinasabi natin mula sa mas maliit pa sa tuldok, infinitesimal region, infinitesimally small. Yun yung patuloy nilang sinasabi. O ngayon, sa physics, sa science po kasi, merong tinatawag na yung batas, kumbaga, yung physics, hindi yung pwedeng magkamali ang ang physics eh. Kasi sa physics, observable yan eh. Halimbawa, nakasakay ka sa isang sasakyan, no? Sabihin natin sa jeep na nakasabit ka. Pag tumatakbo pa yung jeep na yan, sabihin natin, pabagal siya, pero at least tumatakbo pa rin, at bumaba ka, hindi pwedeng pagbaba mo, stop agad eh. Tumatakbo ang sasakyan, tapos bababa kang bigla, kahit sabihin mabagal takbo niya, hindi ka stop agad eh. Yun yung tinatawag na physics, patakbo ka pa rin forward, kasi yung sasakyan na sinakyan mo, pa forward. So pagbaba mo dyan, tumalon ka pa forward yan, hindi pwedeng pa backward o stop agad. Laban yun sa batas ng physics. So ngayon, dito sa ipapakita ko sa inyo, kung totoo ba ang Big Bang, obserbahan natin, binigyan tayo ng Diyos ng talino eh. Hindi, may sumabog daw. Tapos doon sa pagsabog na yon, nagkaroon ng kumbaga umikot na. Sa ibang mga libro yun ang mababasa niyo, pagsabog. Nag-iikutan lahat yung mga matters daw sa universe. Tapos mula doon sa pag-ikot na yon, hindi natin alam kung clockwise o counterclockwise, basta sinabi umikot daw. Tapos doon daw lumabas yung ating protosun sa gitna, no? Tingnan natin ang sitwasyon ng ating planeta, no? Ito, tingnan nyo ha. Yan yung ating planeta. Napansin nyo yung mga arrow dyan? Pakilagay Aliyah, nakita na? Okay, ilagay mo. Di ba yung unang planeta na malapit sa araw, Mercury, then Venus, din yung ating planetang Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Yung Pluto tinanggal na kasi sabi ng mga astronomers masyado na raw malayo si Pluto. So tinanggal na yon, kaya ito na lang ang planet natin kinikilala ng mga astronomers officially, no? So napansin niyo po diyan, yung ikot, ito galing sa science, so ito hindi ito kwentong kotsero, no? Napansin niyo yung Mercury, yung Earth, yung Mars, Jupiter, wag mong tanggalin Aliyah, yung Saturn at yung Neptune, ang ikot nila counterclockwise.
Pero may mga tilting yan, may tilt. Okay? Counterclockwise. Tanging itong Mercury at Uranus, ang Venus o itong Venus at Uranus, magkaiba ang ikot. Yung 6 doon sa 8, ang ikot counterclockwise. Ang Venus, clockwise ang ikot, pakanan. Samantalang ang Uranus, pailalim naman kasi yung tilt niya, yan o, nakabaliktad, 98 degree. Di ba? So kung mula sa pagsabog at lumikha ng tinatawag na spinning in our universe, bakit iba-iba ang ikot ng mga planetang ito? Di ba dapat mula doon sa pag-ikot, isa lang ang takbo? Yan ang tinatawag na physics eh. Yung conservation of angular momentum na tinatawag. Yan yung physics, conservation of angular momentum. Paano ko ba ipaliwanag yan? Parang ganito lang yan eh. Sa mga bata, di ba, yung sa merry-go-round, umiikot. Merry-go-round. May mga sinasakyan ng mga bata yung kabayo sa merry-go-round. Halimbawa na lang, ang ikot ng merry-go-round ay clockwise or counterclockwise. Basta kung ano mang ikot yan, sabihin natin for the sake of argument, sige, ang ikot niyan clockwise. Halimbawa lang, for the sake of discussion and for the sake of clarification, mabilis yung ikot ng merry-go-round. So, ang ikot clockwise, di ba? Bumilis ng bumilis. Yung bata doon, tumalsik dahil sumobrang bilis. Karoon ng marahil ng malfunction, no? Ang bata, pag tumalsik, diyan sa pag-ikot ng tinatawag na clockwise ng merry-go-round, saan sa tingin nyo siya tatalsik? Pag ang ikot ay clockwise. Natural, pag talsik niya, dito rin clockwise. Hindi pwedeng clockwise ang ikot and then pasalungat yung kanyang talsik. Ang tawag doon sa physics, conservation of angular momentum. Parang yung isinalarawan ko kanina, momentum ng jeep forward. Pag bumaba ka dyan, habang tumatakbo ang jeep pa forward yan hanggang madapa ka. Yun yung conservation of angular momentum na tinatawag. So, ang punto natin ito, kung ang planeta, ang ating buong universe, galing sa isang malaking pagsabog at merong umikot ang lahat ng matters dito sa universe, bakit nagkaiba-iba ang ikot ng mga planeta? Di ba dapat isa lang ang ikot? Kasi ang tawag doon, conservation of angular momentum. Hindi pwede magsalungat siya sa ikot. Isang ikot lang dapat. O bakit yung dalawa sa planeta? Ang pinag-uusapan natin, solar system lang. Sa ating Milky Way galaxy lang. Hindi pa natin pinag-uusapan yung ibang mga planetang nilikha ng Diyos o ibang galaxy. Dito pa lang tayo sa ating solar system na gatuldok lang ito sa universe. Oh, napansin nyo? Iba ang ikot ng Venus at ng Uranus. Dapat, kung totoo ang evolution, hindi siya lalabag sa batas ng physics, the conservation of angular momentum. Isa pa, dito sa libro Aliyah, pakilagay itong The Astronomical Almanac noong 1989. 6 of the 63 moons rotate backwards. Jupiter, Saturn, and Neptune have moons orbiting in both directions. So ito, maging yung mga buwan ng bawat planetang yun, magkaiba ang ikot. Hindi pare-pareho. So nasan doon yung physics na conservation of angular momentum? So meaning to say, mga kaibigan, mga kapatid, may problema ang evolution theory. Kaya sabi ko kanina, kahit nadulas ako, kwento ni Lola Basyang ho yun. Walang ebidensya yun, walang basihan yun. Haka-haka lang lahat yun. Kasi kinontra nilang sinabi ng Diyos na may Diyos na lumikha. So nagmukha sila tuloy stupido. Sabi yon ni Richard Dawkins. Ginamit ko lang yung salita dahil sabi ni Dawkins, ang hindi maniwala sa evolution, stupid. So ginagamit ko lang yon. Yung puntong yan, pero pasensya na. Di ko na uulitin po. Pasensya na po. Okay. Tuloy tayo ng basa, Aliyah, ha? Tuloy tayo ng basa. Ito naman yung Earth's beginnings ayon sa evolution na binasa natin kanina sa libro, simplihan pa natin. Earth formed from a hot mass 4.6 billion years ago. Ito na rin yung official eh. 4.6 billion years ago, Earth cooled down and formed a rocky crust. Was the Earth ever a hot molten mass? 4.6 billion years ago. Kasi ang kwentong ito, ganito yan. Nasa mga libro nila, binasa natin, no? Ang mundo daw natin, sobrang init yan. 4.6 billion years ago. Ay, grabe daw talaga kainit. At lumamig daw ang sanglibutan dahil umulan ng umulan. Ito, basahin natin officially dito sa libro na Earth Science, pakilagay Aliyah, ni Holt, no? As Earth formed, its surface may have been similar to the surface of its moon today. Craters like those in the picture and
large plains of volcanic basalt may have marked its surface. Earth's surface was hot and there were large pools of bubbling lava. So yan yung sinasabi natin na yung surface daw, yung ating Earth, napakainit. Parang pool ng bubbling lava. Lava, pag ini-imagine mo sa vulkan, lava. Bubbling lava. Ganon daw ang sitwasyon ng Earth natin 4.6 billion years ago. Tapos, umulan ng umulan ng umulan. Torrential rain nga ang tawag nila eh. Tapos nung umulan ng umulan ng umulan, syempre, lumamig na yung planet, nagkaroon na ng ocean, pero sa simula, napakainit daw. Tapos nagkaroon ng ocean, at mula doon sa ocean, parang tinatawag nila yung broth, para soup, sabaw. Doon nagsimula sa microorganism, nagsimula ang buhay, pero dumaan sa napakahabang panahong process bago siya naging isang may buhay. So, ang sinasabi sa mga libro, ang halaman, ang hayop, ang tao, isa lang ang pinanggalingan. Yan ang evolution theory. So, nagsimula lahat doon sa soup o sabaw. Sa bato, ba? Umulan ng umulan, yung rocky crust ng Earth, umulan ng umulan, andin yan lahat ng chemicals nandyan, elements, at doon nagsimula yung microorganism, doon daw nagsimula ang buhay. O ngayon, ito. Puntahan natin, papakita ko po sa inyo, no? Yung isang scientist na naniniwala na may Diyos na lumikha. Ang scientist na ito ay si Robert Gentry. Meron siyang discovery, ang libro, Creation's Tiny Mystery. Nakalagay sa screen, Ali. Sa Genesis 1:2, ang sabi ng Bible, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Pakitanggal nga muna, Ali. Pakitanggal muna. Ito. Kasi di ba sa evolution theory, binasa natin sa libro, ang Earth daw natin napakainit. Parang bubbling lava. So, sa simula, napakainit. Okay? Yun ang punto. Sinabi sa Bible, yung binasa natin Genesis 1:2, ang sabi naman sa Bible, the Spirit of God moved upon the face of the waters. Meaning, bago pormahin ang mundong itong magulo, sira, walang laman, puro tubig, magkakahalo. Kaya nga nung sinabi sa Bible, sinabi ng Diyos, ihiwala yung tubig sa kalawakan, maging yung tubig sa lupa. So meaning, ang earth natin, punong-puno ng tubig. Pag tubig, malamig. So sa evolution, ang mundo natin, napakainit. Okay? Sinimplihan natin, di ba? So magkaibang turo. Sa evolution, ang planeta nating earth, napakainit. Sa Bible, puro tubig, therefore malamig. Okay. Balik tayo, Aliyah, pakilagay dyan. Itong libro ng isang naniniwala na mayroong Diyos na lumikha, si Robert Gentry. Meron siyang pinag-aralan na ang tawag niya radiopolonium halos. Ang radiopolonium halos na ito ay they have a half-life in less than 3 minutes. Yung buhay lang daw nito ay less than 3 minutes. Ito ay makikita sa mga surface, lalo sa mga kabatuhan. Ito scientist po, na-interview po ito, no? Kumbaga sinasabi ko lang sa inyo para makita natin yung isang punto na kung sino nagsasabi ng totoo. Yung radiopolonium halos, ayon kay Robert Gentry na isang creation scientist, naniniwalang may Diyos na lumikha. Sila ay scientist. Sabi niya, ang radiopolonium halos na ito, hindi nabubuhay ito sa lugar na napakainit o mainit. Bakit may radiopolonium halos? Ang sabi niya kasi, yung sinasabi sa Genesis 1:2, na ang mundo natin bago ito i-create ng Diyos, waters. That is why the Spirit of God moved upon the face of the waters. Meaning, kaya may radiopolonium halos na nag-i-exist ngayon dahil ang mundo natin, bago ma-create, tubig. Dahil mamamatay itong radiopolonium halos pag wala doon sa lugar na malamig. Meaning to say, kung totoo ang turo ng evolution ng mundo natin napakainit nung una, bakit nag-i-exist ngayon ang radiopolonium halos? Yan ang argument ni Robert Gentry na isang scientist. Kung mainit sa pasimula ang mundo, dapat walang radiopolonium halos na matutuklasan ngayon. So meaning to say, yung mga facts, mga evidence, nagtuturo na yung sinabi ng Bible, before the creation of the earth, that the Spirit of God moved upon the face of the waters. Malamig ang ating planeta dahil puro tubig. At doon pinaghiwalay ng Diyos yung tubig sa kalawakan, siyempre mga hamog, at yung sa tubig sa lupa.
At ito nga, kaya may radiopolonium halos. Dahil kung mainit sa pasimula ang mundo, wala sanang makikita ngayon na radiopolonium halos. Yan ang sabi ng scientist. Facts, evidence, hindi theory. So nakita po natin, doon pa lang sa puntong yun. Di ba? Kaya itong si Robert Gentry, na-interview po ito. At doon sa interview na yun, pakilagay nga Aliyah. Yung buong interview na yon kay Robert Gentry, approximately 2 hours yung haba. Available yan doon sa, yan, nakalagay sa screen dyan. Sana nandun pa. Okay? So balik tayo doon sa libro ng Earth Science. Oceans formed as it rained on the rocks for millions of years. Millions of years of torrential rains created great oceans. Yan yung pinaliwanag ko na kanina. Sa mainit ang mundo, umulan ng umulan, torrential rains, at yan ang pinagsimula ng buhay. Tuloy natin. On an Earth history. On an Earth history calendar, it is now sometime in April, there is still no life. But swirling in the waters of the oceans is the bubbling broth of complex chemicals. Some of them are carbohydrates, proteins, and nucleic acid. The chemicals of life. However, the progress from a complex chemical soup to a living organism is very slow. Ito yung kinikwento ko kanina para masimplihan. Galing tayo sa complex chemicals mula doon sa naging ocean na forma ng lupa na dating mainit, naghalo-halo yung mga elements, chemical soup, hanggang patungo sa living organism na napakabagal kasi evolution niya eh. Tuloy natin. The first self-replicating systems must have emerged in this organic soup. The first living cells emerged between 4 billion and 3.8 billion years ago. Sabi sa libro nila, diyan nagpasimula yung unang living cells. Dahil nga doon sa nangyaring kaganapan. Okay, isa pa. Progress from a complex molecules to even the simplest living organism was a very long process. Kaya ito naman ang sabi naman sa Origin of Species ni Darwin. It is truly wonderful fact that all animals and all plants throughout all time and space should be related to each other. Yun yung binanggit ko. Magkakamag-anak daw yung alin? Hayop at mga halaman. Pati tao, magkakamag-anak kasi galing lang daw tayo sa unang living cells, yung living organism. Mula dun sa pag-ulan dun sa mga rocky crust, bato, soup, sabaw, kung ano-anong sinasabing kwento rito. So, mas kapani-paniwala nga yung sinasabi ngayon sa Biblia. Bakit? May napatunayan yung isang scientist. Isa lang yun, ha? Sa napatunayan ng creation science. Hindi itong mga kwento-kwento na ito. O ngayon, nasabi ni Charles Darwin noong 1887, pakilagay Ali. Often a cold shudder has run through me and I have asked myself whether I may have devoted myself to a fantasy. Noon pala si Charles Darwin, nag-isip din. Dumating din sa kanyang isipan minsan, hindi kaya ako ay nag-devote lang ng aking sarili sa fantasya. Anong masasabi ninyo mga kaibigan? Ay fantasy nga ito. Kwentong ano lang ito, kwento ni Lola Basyang. Kaya ang sabi ng isang evolutionist, meron lang tayo babasahin Aliyah, itong kay Dr. Colin Patterson, Senior Paleontologist sa British Museum of Natural History. Ang sabi rito, I fully agree with your comments on the lack of evolutionary transitions in my book. If I knew of any fossil or living, I would certainly have included them. I will lay it on the line. There is not one such fossil. O, kita nyo? Itong senior paleontologist na ito, sinasabi niya mismo, wala talagang evolutionary transition sa kanyang mga libro kasi nga wala silang makita eh. Yung tinatawag nila missing link is still missing. Or sabihin na natin, yung buong chain, missing talaga ho yun dahil walang missing link. Wala mismo yung buong chain. Yung buong kadena, walang missing link. Mismo yung buong kadena ng theory ng evolution, wala ho talaga. Kaya wala silang mailagay ng evolutionary transition sa kanyang libro. There is not one such fossil. Wala talaga eh. So paano siya sabihin ni Dawkins na fact ang evolution? At yung hindi maniwala sa evolution ay stupid. Itong mga sumusuko na eh. Itong mga evolutionists. Ang sabi naman ni Stephen Jay Gould, Politics of Evolution. Ang sabi rito ay ganito. The absence of fossil evidence for intermediary stages has been a persistent and nagging
problem for evolution. O, kita mo? Talagang babalik-balikan sila, magiging naging sa kanila yun dahil hinahanap-hanap yung absence of fossil evidence. Wala talaga silang makita yung intermediary stages. For example, kung papaano mula sa isang living organism, naging halaman, naging hayop, hanggang sa maging tao. Walang may produce, kaya inaamin nila, naging problem sa kanila. And in fact, ito, hindi ko lang nailagay lahat dito. Yung mga evidence na sinasabi ng mga evolution na sa lahat ng maraming bagay, lahat yun napatunayang walang katotohanan. Sinong nagpatunay? Di mismong yung science, yung true science. O ngayon, kung napatunayan yun, bakit ngayon yung mga libro na yan nananatili pa sa ating sa mga eskwelahan, sa mga universities, inapatunayan peke yung mga yan. Mga kwento-kwento lang ni Lola Basyang yan. Alam niyo, Lola Basyang, kumbaga sa mga millennials, hindi naman nila maintindihan yun. Yun yung kumbaga mga pinapanood nung serye ng mga bata nung kapanahunan, sabihin natin nung Generation X, no? Na yung nagkikwento yung lola at yung mga apo niya, talagang gustong-gusto makinig, ginawang kwento. Yun yung maganda doon sa Generation X. Meaning yung mga kwento, fantasy, para lang sa ng mga bata, para sa kanilang fun. So, kwento-kwento, hindi totoo. Kaya ko sinasabing kwento ni Lola Basyang. Kaya ang evolution, sabi ko, kwento ni Lola Basyang. Hindi totoo, fantasy. At yun mismo sinabi ni Charles Darwin, nag-isip-isip din siya eh. Sana tinuloy niya na lang na hindi, fantasy nga yun. Itong mga later generation, itong mga evolutionist na ito yung naging problem sa kanila. Kaya wag ko kayong maniwala sa evolution. Okay? Ang sinasabi ng Biblia, fact, napatunayan yon. Napakaraming evidence. Dahil ang Diyos, hindi naman hihingi ang Diyos ng pananampalataya mo kung hindi siya magbibigay ng laksa-laksang evidence. At yan ay suportado po ng Biblia. Yung mga lingkod ng Diyos na nagdududa sa Diyos, katulad ni Gideon, di ba? Sabi, pinuntahan si Gideon ng angel of the Lord eh. Na Gideon, ikaw ay napili ng Panginoon na pangunahan mo ang bayan para maalis yung pagkaalipin at pagpapahirap ng mga Madianites o Midianita. Sabi ni Gideon, hindi. Ako ay isang, kumbaga, hamak lang na tao, maliit sa aming lahi, imposibleng ako ang mapili ng Panginoon. Ayaw maniwala ni Gideon. Sabi ng Panginoon, hindi, ikaw ang napili. Sabi ni Gideon, bigyan mo ako ng sign na ako ang pinili mo. Ang ginawa ni Gideon, humingi ng sign para maniwala siya na siya ngayon pinili. Kasi, kumbaga, may tinatawag na inferiority complex. Maliit lang ako, hamak lang ako sa bayang Israel, ba't akong napili? O, inferiority complex. Ay, ang ginawa ni Gideon, sabi niya, itong balat, ilalabas ko buong magdamag. Kapag sa buong magdamag na ito, ang balat ay tuyo at yung mga damo doon sa paligid, basa. Siyempre, basa dahil sa hamog, buong magdamag, mahamugan. Basa yung mga halaman sa hamog, pero ang balat, tuyo. Okay? Ang balat tuyo. Nung buong magdamag nga, yun ang nangyari. Pagkagising ni Gideon, tiningnan yung balat, tuyo. Pero yung buong mga halaman sa paligid, basa dahil sa hamog. Maniwala na sana si Gideon, pero sabi ni Gideon, Panginoon, isa pa. Isa pang sign. Ganito naman. Ito namang balat, ang basa, at yung mga halaman, tuyo. Hindi natulog ulit si Gideon. Pagising kinabukasan, ganun nga ang nangyari. Yung balat, basa, at yung halaman, tuyong-tuyo. Sabi ni Gideon, salamat Panginoon, ginamit mo nga ako. So, ang punto dito, ang Diyos nagbibigay siya ng sapat na ebidensya na gusto ka nga niyang gamitin at paniniwalain sa Kanya. Basta ang tao ay humingi lang ng tanda sa ating Panginoon. Ibibigay yun ng Panginoon. Hindi mo susubukin ng Panginoon. Kundi, yun ay pagkilala mo na hindi ka karapat-dapat. Gusto ko, Panginoon, ng sign. Bigyan mo ako ng sign. Ginagawa yun ng mga lingkod ng Diyos. Basta tapat sa puso nila, sa sampalataya ako, Panginoon, makita ko ito. Pero hindi ibig sabihin naman, ito naman ang reverse ha, hindi ibig sabihin na pinagpakitaan ka ng Diyos ng milagro, mananampalataya ka na, hindi ganun yun. Bakit? Fact yan. Sa buong Israel, lahat ng milagro'y ginawa ng Diyos, pero ang buong Israel, tumalikod pa rin sa Diyos. Hindi naging mapanampalatayanin. Si Kristo nung bumaba sa lupa, lahat ng milagro ginawa niya, maging pagbuhay sa patay na namatay na ng 4 na araw, si Lazaro. Hindi pa rin naniwala ang mga Hudyo. In fact, sinasabi nila, patayin natin yung si Lazaro. Nung binuhay ni Kristo, sabi ng mga matitigas na ulo na Hudyo, patayin natin para walang ebidensya, baka maniwala mga tao kay Jesus eh. Pero alam nila, binuhay ni Jesus. So, yun ang punto ko na hindi naman ibig sabihin
na nagbigay ang Diyos, nakita mo ang milagro, maniwala ka na. Pag matigas talaga ulo mo, matigas talaga ulo mo. O kahit ngayon sa ating mga programa, nakita na nila kung ano yung mga facts eh. Yung iba talaga matigas talaga. Anyway, nasa kanila yon. Choice nila yon eh. Ganon din ang choice ng matandang Israel. Choice nila yon. Pero ang consequence, kapahamakan nila yon. Ganon lang naman ang, kumbaga, mga prinsipyo natin sa buhay. Dapat kung gusto nating manatili sa pananampalataya at hindi madaya ng kaaway, lagi tayong umasa sa Diyos. Maging humble tayo. Isuko natin ang ating sarili sa Diyos. Hindi yung nagdudunong-dunungan tayo na parang alam natin lahat. Ito ang problema sa usapin sa tanong na ito. Sinadya ko po itong ibigay yung mas mahaba, pero bitin pa ito kung tutusin. Dami tayong mga documents para ipakita na walang kakwenta-kwenta yung evolution theory. Philosophy yan, alalason sa isip ng mga tao at masama epekto niyan, lalo na sa kabataan. Masama epekto, lalo na yung tinatawag na natural selection. Naku po, yan ang nagbunga ng mga killers sa buong mundo. Natural selection, understanding of this so-called evolution theory. Nagbunga ng alin? Krimen. Yung mga Kristiyanong kabataan noon, especially nung 19th century, pagpasok ng 20th century, nung pinayagan itong pagtuturo na ito sa mga kolehiyo, maraming nalason ng mga kabataan from Christian, naging evolutionist, naging killers, naging mga mamamatay tao. Dahil sa mapanganib na doktrinang natural selection. Okay? So yun po yung ating sagot doon sa magandang tanong, no? So hanggang dito na lang po muna yung ating programa. Tayo po yung nagpapasalamat doon sa mga na-forward na tanong ng ating mga kapatid at ng ating mga kaibigan. So welcome po, sabi ko po sa inyo, welcome po kayo magtanong dito as long as maayos po ang inyong tanong. Kahit po hindi kayo ayon sa sinasabi po rito, walang problema. Basta maging maayos lang ang paglagay ninyo ng mga comments, no? Dahil hindi ko po rito tinatanggap yung tinatawag na pamamaraan ng pangbabastos, lalo na sa mga viewers ng Reasons of Faith, no? Hindi ko tinatanggap yan. Hanggang strike 2 lang dito. Pag winarningan na kitang strike 1, di ka pa rin tumigil, strike 2, ibabasura na kita sa programa. Ganun lang kasimple ang patakaran ko po rito sa Reasons of Faith, dahil hindi po ako pumapatol dito ng ang intention lang ay guluhin ang programa, guluhin ang mga nakikinig at nanonood. Hindi ko sila pababayaan. So, ang Reasons of Faith, kung ayaw ng iba, mas maganda wag kayong manood. Yun lagi ang sinasabi ko. Kung ang purpose lang niyo ay guluhin ang programa at nagulo na nga ng iba nung nakaraan, hindi ko kayo magtatagumpay. Dahil hanggang strike 2 lang kayo rito. Pagbibigyan ko kayo sa una, pero pag nakita ko sa pangalawang beses, out. Gano'n lang kasimple po kami rito, dahil hindi po kami pumapatol sa mga ganyang uri ng mga hindi seryoso sa pag-aaral ng Biblia. Kung meron halimbawa na hindi agree, pwede naman kayong mag-disagree. Walang problema sa akin mag-disagree as long as maayos yung pamamaraan. Ganun lang po kasimple yung patakaran ko rito. Ano ho? Kasi ang aking layunin, para po ito sa kapanganan ng higit na nakararami. Kung nakikinabang ang higit na nakakarami, nandoon po yung akin pong, kumbaga, malasakit sa gustong makinabang. Pero kung sa ayaw at ang purpose lang ay manggulo, wala kayong puwang dito. Yun yung sasabihin ko lang po sa inyo. Ano ho? Dahil wala akong time sa mga ganon. Okay? So, nagbigay lang ako ng mga, kumbaga, paalala sa ating mga kapatid kasi iba po ang programang Reasons of Faith. Okay? Seryoso po tayong nag-aaral. Salamat sa inyo mga kaibigan at mga kapatid, at sa ating pagtatapos, tayo po ay magtatagubilin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyong paggabay sa programa. Ang banal na Espiritu ay aming pinasasalamatan na siyang umakay upang gawin namin ang kapahayagan ng inyong salita batay sa inyong kalooban. Kung meron man akong pananalitang nabitawan na nakapagbigay ng sakit sa damdamin ng sinuman, nawa ito'y magbunga nawa sana Panginoon ng pagbabago ng kanilang isipan at patuloy na kilalanin kayo bilang isang doktor na sumusugat upang bumuhay. Ipagpatawad ang anumang kasalanan na aming nagawa at patuloy kaming mabiyayaan ng karunungan na siyang magdadala sa amin sa kasiglahan ng aming pananampalataya na maging handa sa nalalapit na pagdating ng inyong bugtong na anak. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang programang Reasons of Faith ay pansamantalang nagpapaalam sa sunod po na Sabado at Linggo sa oras na 3:00. Ipagpatuloy po ng inyong lingkod ang pagsagot sa inyong mga tanong. Sa pangalan po ng bumubuo ng Reasons of Faith Media Ministry, sa akin pong nakaagapay bilang technical ang aking unika iha, Princess Alia Sarmiento.
at ang aking may bahay na nagbahagi ng mga videos po ng programa, at sa lahat po ng mga kapatid na nag-share. At ako'y nagpapasalamat sa inyong pag-share at sa patuloy na pag-promote, pag-like, at pag-share ng ating noong mga videos at ng ating Facebook page. Nagpapasalamat po ako ng buong puso sa inyo. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.